Subukan mong hawakan siya. Chiaotsu. Maglakas loob kang saktan siya. Kung sasaktan mo ako, sasaktan ko siya. Di ako naniniwalang hindi ka masasaktan. Pwede namang ilipat ang sakit. Sige, suntukin mo ako. Bohan, ang sakit. Chiaotsu. Yan, papatayin kita. Isa. Chiaotsu. Ang pamilyang Gyu, puno ng mga walang utang na loob. Kung gusto ni Song Jong-soo, ibigay na lang sa kanya. Wala, hindi ko yon iniisip. Hindi ko yon naisip. Ano ito? At yan, hindi yon ang iniisip mo. Pagkakamali lang ito. Hindi yon ang iniisip ko. Kasal na kayong dalawa. Ano pa ang masasabi mo? Kayo ng babae na yan, magsama kayong habang buhay. Gubuhan mula ngayon. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Tapos na. Gubuhan. Minahal mo ba talaga ako? Kahit anong sabihin ko, kahit anong gawin ko, mali pa rin ako. Ngayon na-realize ko, hindi ako ang minahal mo, kundi siya. Kian, nakakatawa ka talaga. 11 taon kang nagpaalipin kay Gubuhan. Hindi ka man lang nakakatulog ng mahimbing. Sa iba, ikaw lang ang kabit. Talagang hindi ka makakapantay kay Tita Song. Maganda siyang mag-ayos. At kumikita pa ng pera. Ikaw? Masamang lola, pangit at masama. Si Lola Song, nagbibigay pa ng masarap na pagkain. Mas mabuti siya ng daan-daang beses. Anan. Anak, Anak, An-an. Ano ba nangyari sa'yo, An-an? An-an, talaga bang pakakasalan mo siya? Papa, Mama. Huwag kayong mag-alala, gagawin ko ang lahat para kay An-an. Naniniwala ako sa'yo. Papa, Mama, huwag kayong mag-alala. Ano ba nangyari sa'yo, An-an? Gising ka. Papa. Mama. Nagkamali ako, isama niyo na ako. Ano ba talaga ang nangyari sa pamilya Gu? Bakit ka nandito? Pupunta na ako sa pamilya Gu para magtanong. Sumama ka sa akin sa pamilya Gu. Papa, ayaw ko silang makita. Iuwi na niyo ako. sige, mabait na anak. Umuwi na tayo. Iuwi ka namin ni Papa. Anak, Sa nakaraang buhay dahil kay Gubuhan. Ayaw niya sa mga magulang ko, kaya para mapasaya ko siya, 1 o 2 taon. Hindi ako nakikipag-ugnayan sa pamilya. Namatay ang mga magulang ko sa aksidente. At naging sakit ng puso ko habang buhay. At si Gubuhan ay may balak pang agawin ang mana na iniwan sa akin ng mga magulang ko. Gubuhan, siguradong papagbayarin ko kayo. Ng 100 beses. Bohan, hanapin ko kaya si Kian para magpaliwanag. Iyak na nagkakamali siya sa atin. Anong paliwanag? Akala ko ba matapang na siya? Hinayaan niya tayong paluin. Kapag bumalik siya, tingnan mo kung hindi ko siya papaluin. Lolo, sinaktan si Papa. Ano?
Sinaktan si Bohan? Sino ang nanakit sa'yo? Si Kian? Ano? Hinayaan niyang paluin ka? Noon, dapat siya'y ilubog sa kawad. Nasaan siya ngayon? Umalis na siya sa bahay. Saan siya pupunta sa ganitong malakas na ulan? Silid tulugan sa bahay ng pamilya Singh. Sykes na. Dahil bumalik ka na, huwag ka nang umalis ulit. Pwede namang hindi ka bumalik, pero kailangan kunin sina King Z at King Ya. Huwag nating hayaang makinabang ang pamilya Gu. Mama, pag-usapan na lang natin ito sa susunod. Sige, magpahinga ka na lang muna sa bahay. Ikaw ang pinakamamahal na perlas ng pamilya Ki. Kung makikita ka ng lola mo, hindi ko alam kung gaano siya mag-aalala. Nga, Lola, ang mga magulang ko ay nasa daan papunta sa bahay ng Lola. Nang magkaroon ng aksidente. Mama, Papa, miss ko na si Lola, pwede bang? Kunin natin sila. Ay, naman, siguradong gustong-gusto nila yon. Para hindi na kailangang magmaneho ng mga magulang ko pabalik sa probinsya. May iwasan din ang aksidente. An-an, ano ang plano mo sa hinahara? Pa, naisip ko na. Dati, dahil kay gubuhan. Isinuko ko ang paborito kong medisina. Nagsimula na ang National Medical Board exam ngayong taon. Sasali ako. Sa hinaharap. Pupunta ako sa hanay ng mga nangunang doktor sa bansa. Mabuti, magandang hangarin yan. Yan ang anak ni Kiping Jun. Kahit may problema, lumalaban pa rin. Huwag kang mag-alala, anak. Palagi kaming susuporta sa iyo. Palagi kaming magiging sandigan mo. Salamat, Ma, Pa. Sige, kailangan na ring magpahinga ni An-an. Tara na. Sa nakaraang buhay, ayaw ni gubuhan na. Lumabas ako sa publiko. Ayaw niyang mas abala pa ang asawa niya kaysa sa kanya. Kaya isinuko ko ang hilig ko. Pero sa buhay na ito, para sa sarili ko na lang ako mamumuhay para sa tunay kong pamilya. Nen, tingnan mo kung sino ang dumating. Tito. Lola. Wala na akong lolo't lola at lolo sa tuhod noong bata pa ako. Sa nakaraang buhay, pagkatapos ng aksidente ng mga magulang ko, namatay din ang lola ko dahil sa labis na kalungkutan. Pagkatapos, dumalaw sa akin ang tito ko. Pero dahil kay gubuhan, hindi ko siya pinapasok. Araw-gabi siyang nangulila sa mga mahal sa buhay at hindi nagtagal ay namatay siya sa sakit. Sa buhay na ito, hindi na ako gagawa ng ganoong kalokohan. Mabait na bata. Narinig ko na ang nangyari sa pamilya Gu. Huwag kang mag-alala, Lola, hindi ako maaapi. An-an, kung may problema ka, sabihin mo sa tito. Sa buong Beijing, hindi man ako makapangyarihan. Pero kayang-kaya kong ayusin ang pamilya Gu. Mula ngayon, hindi kita iiwan. Naku, sobra naman, Tito. Ano ba yan? Wala naman akong ginagawa ngayon. At sasali ka sa National Medical Board exam, di ba? Kailangan mo ng super na maghahatid sundo sa'yo. Tama ka. Sige, salamat, Tito. Huwag kang mag-alala, Tito, ang marka ko. Mas mataas pa sa marka mo noon. Sige, abangan ko yan. National Medical Board exam, dito na ako. Upo ka. Xiao Tsue, salamat sa iyo nitong nakaraang araw. Tumulong kang maghatid sundo sa bata. Tumulong ka pa sa gawaing bahay. Naghirap ka, Tita Song. Ano ba yan ang bait ninyo, tito-tita? Kain pa kayo ng marami. Hindi naman tupakitang tao lang. Malapit na ang National Medical Exam, nag-enroll ka rin. Habang nagre-review, tinutulungan mo pa kaming lahat sa bahay. Ang hirap talaga niyan. Hindi naman mahirap. Naalala ko lang, may isang bagay.
Kanina sa opisina, nakita ko sa listahan ng mga nag-enroll. Nandun ang pangalan ni Kian. Kian. Sasali rin ba siya sa exam? Hindi na kayo nag-usap. Ang tagal na niyang umalis. Ma, huwag mo nang pakialaman. Panlilin lang yan niya. Ginagawa lang yan para tayo'y humingi ng tawad. AME. Isang manugang, nagmamalaki pa sa biyenan. AME. Mabuti nga at pinabayaan natin siya. Mahirap ang lolo't lola ko, di kakayanin ni mama. Makalipas lang ilang araw, babalik din yan. Ayaw umuwi ni Kian. Dahil siguro sobrang hirap sa bahay nila. Dito sa amin, sanay siya sa mainit na tubig sa pagligo. Sa kanilang baryo, hirap pa nga raw maligo. Kung ganun, kung sakaling bumalik siya, huwag kayong magmamakaawa para sa kanya. Kaparusahan ko talaga siya sa mga ugali niya. Wala talagang kwenta kumpara kay Xiao Tsui. Tito, huwag kayong masyadong mag-alala. Baka pagkatapos ng exam, uwi na si Kian. Kung kasing unawa lang ni Kian ang kalahati mo, hindi sana kami umabot sa ganito. Bakit, naglayas ba si Kian dahil kay Song Joon-soo? Sino ba nang gumulo nito? Ang kalat-kalat. Si Kian ang palaging nag-ayos nito. Nanay mo yan, bakit ganyan ang tawag mo? Ganun naman siya tawagin ni Papa palagi. Sige na, etong nanay niyo, kasama kayong dalawa. Saan kayo natutulog? Magkasama kaming magkapatid, si mama sa storage room. Ano, sa storage room natutulog nanay mo? Sa kwarto namin, wala nang puwesto. Si Papa, ayaw niyang matulog kasama si Kian. Kaya si Kian, mag-isa sa storage room. Sa sahig natutulog. Kailan pa to? Bakit ngayon ko lang nalaman? Ang saya siguro matulog dito. Yung babaeng Kian na yon. Ang swerte niya, mas komportable pa to kaysa kama. Swert, bata ka, akala mo masaya sa sahig. Matigas yan, hindi comfortable. Parang palagi ko siyang nakikita na antok na antok. Ganun araw-araw. Sabi ni Papa, nakakainis na. Mukhang katulong ang dumi-dumi, nakakahiya talaga. Alam ko na, magsama kayong lumabas. Chocolate ito na dinala ko ilang taon na ang nakalipas. Ito ay binigay ng kaibigan ko sa ibang bansa. Hindi ko gusto. Sa'yo na ito. Salamat po, Lola. Ito ang dinala ng lola ko mula sa ibang bansa. Siguraduhing itago itong mabuti. Mahal kita, Lola. Bilisan mo. Tulungan mo akong maghanap ng isang tao. Ang pangalan niya ay Kian. Hindi maganda ang naging resulta ng pagsusulit. Siguradong sigurado. Talagang nasa top 3. Ang galing naman pala. Pero hintayin muna natin ang official na resulta bago magsalita. Sige, prinsesa, sakay na. Ma, maraming bitamina ang dala ni Xiao Tsui para sa iyo. Ang bait naman ni Xiao Chu. Hay! Ang sarap sa pakiramdam, wala na ang malas sa bahay. Asawa mo yon, tinatawag mo siyang malas. Totoo naman, nakakainis lang tingnan ang mukha niya araw-araw. Tita, nag-aalala po ba kayo kay At Kian? Baka nagatampo lang sandali si At Kian. Nagamali siya at nagalit ang lahat. Pagkatapos niyang mag-isip, siguradong babalik siya. Bakit hindi na lang tayo tumawag para magtanong? Na, may contact number ba kayo ni Kian? Para saan ko kailangan ang number niya? Wala.
Wala ka man lang contact number ng asawa mo. Vice President He, yung hinahanap ninyong si Kian. Hindi namin siya nakita. Sige, umalis na kayo. Tita, ngayon ang araw ng pag-announce ng resulta ng medical board exam sa auditorium ng First Medical College at dun, magbibigay ng award ang school sa top 1. Kung gusto malaman ni Atkian ang resulta, siguradong pupunta siya. Tama, ngayon ang araw ng paglabas ng resulta. Kaya Xiao Tzu, hindi ba sasama ka rin po, tita? Ma, magaling talaga si Xiao Tzu eh. Pa sa exam na ito. Ilang taon na niyang pinaghahandaan. Sigurado maganda ang kanyang marka. Kaya sama-sama tayong pamilya sa auditorium. Pagkalabas ng resulta, magdiwang tayo para kay Xiao Tzu. Araw ng pag-announce ng resulta ng medical board exam. Sabi nila si Principal Zheng Haiwen ang mag-host ng ceremony. Si Zheng Haiwen ay isang kilalang eksperto sa industriya. Ang pamilya natin ay parang medical family na rin noong bata pa ang nanay mo. Nakipag-collaborate pa siya kay Zheng Haiwen sa ilang research. Ang galing naman po, tita, Xiao Tzu, kapag pumasok ka na sa field na ito. Kapag may hindi maintindihan, tanungin mo si tita. Magsisimula na ang seremonya ng pagawad, pakiupo na po ang lahat. Kung anak ko ang makakakuha ng pangal na ito. Ang galing na mukha ko. Pambansang seremonya ng paggawad ito, isa lang ang pwesto. Akala mo madali makuha? Xiao Tzu, huwag kang kabahan. Ikaw talaga ang makakakuha ng malaking premyong ito. Ang galing na pala ni Xiao Tzu. Kung makakakuha ka ng premyo, ako ang taya ngayon, libre ko kayong lahat sa masarap na pagkain. Huwag kayong mag-alala tito at tita. Buhan, talagang makukuha ko ang malaking premyong iyon. Si Tita Song ang pinakamagaling. Si Kian, tingnan ninyo si Kian. Anong ginagawa mo rito? Ilang araw na, wala man lang mensahe. Hindi mo na ba pinapansin ang anak mo, lalaki man o babae? Kung pwede kayong pumunta, bakit ako hindi? Karaniwan, ang mga may mababang marka. Pribadong kumukuha ng grado sa tanggapan ng guro. Diretso dito si Atkian. Para siguro hanapin ka. Buhan, baka nga, naghahanap ng paraan para humingi ng pamanhin sa'yo. Bakit ngayon lang? Paumanhin, hindi ko tatanggapin. Kailan ko sinabing hihingi ako ng paumanhin sa iyo? Huwag kang mag-akala. Ikaw, Sumali din ba si Kian sa pagsusulit? Nandito din siya para kunin ang kanyang marka. sumali din ba si Kian sa pagsusulit? Pambansang pagsusulit ito, kailan siya? Nakasali sa ganitong paligsahan? Nakasali si Song Jongsu. Bakit ako hindi makasali? Tama ka. Walang limitasyon sa edad ang pagsusulit na ito. Walang limitasyon sa edukasyon. Kahit tagalinis ng kalye pwedeng sumali. Pero Atkian, ang pagsali sa pagsusulit ay hindi nangangahulugang makakakuha ka ng magandang marka. Manugang, saan ka ba nagpunta nitong mga araw? Ilang araw ka nang hindi umuwi. Huwag mo akong tawaging manugang. Hindi ako ang manugang mo na palaging nasa bahay. Matigas na ang papak mo, hindi mo nakilala ang pamilya. Walang utang na loob ka. Ito huwag kayong magalit. Siguradong hindi sinasadya ni Atkian. Atkian, alam kong hindi mo pa kayang bitawan si Buhan. Kaya ka pumunta sa auditorium at umupo sa harap namin. Ayoko makinig, sermon. Huwag na, naiinis ako kapag iniisip ako ng ganitong tao. Ipakita natin sa kanya, mamaya kung gaano kalaki ang agwat. Sa pagitan ninyong dalawa. Mabuti. Masamang babae at lalaki. Maligayang pagdating sa pambansang komprehensibong pagsusulit sa medisina ng Chuan. Bulwagang pagbibigay ng parangal. Simula nang itatag ang pangkalahatang pagsusulit na ito, mula sa aming lungsod. Unang bises na nakuha ang unang gantimpala. Si Xiao Tzu ito sigurado, haha. Si Buhan talaga, matalas ang mata sa pagkilala ng talento. Sigurado ba kayo? Si Song Jongsu ba ang mananalo ng parangal? Ano? Kung hindi si Xiao Tzu, ikaw ba? Isang katulong sa bahay lang na marunong magawa ng gawaing bahay? Tinantiya ko ang aking score. Ako ang magiging una sa pagkakataong ito. Dahil gumastos pa ako ng malaki para makakuha ng mga tanong. Ako kumuha pa ng pinakamahusay na guro para tulungan ako. Ako ang magiging una. Ngayon, ipapahayag ang iskor ng pambansang pangkalahatang pagsusuli sa medisina, kabuwang iskor 500. Ang iskor ng unang pwesto, 470 puntos. Ang tinantiya kong score ay nasa 400 puntos. Ako ang magiging una, sigurado. Ang tinantiya kong score ay nasa 400 at 70 puntos din. Ang galing mo talaga, Xiao Tzu, Talagang may kakayahan. na makakuha ng ganyang iskor.
Xiao Tsue, ikaw yan, tumayo ka na. Chuan. Kian, Ano? binabati kita, Kian, sa pagiging unang pwesto. Ang estudyanteng si Kian, pumunta na sa entablado para tanggapin ang parangal. Kian. Song Jung-soo. Masakit ba ang mukha mo? Ikaw. Baka nagkamali, siguradong nandaya siya. I report ko siya. Buhan, ang mga hurado ngayong taon ay mga dalubhasa sa industriya. Hindi magkakamali ang talaan ng iskor. Sa ating bansa, mula nang itatag ang direksyonal na pagsusulit sa medisina, wala pang nakakakuha ng ganyan kataas na iskor tulad mo. Binabati kita. Salamat mo, Gulsen. Kailan pa siya nagkaroon ng ganyang kakayahan? Ang ilang mga dalubhasa sa lungsod ay naghahanda para dito. Magdaraos ng palitan ng karanasan, inaanyayahan ang buong lungsod. Mga kalahok sa larangan ng medisina at ang kanilang mga pamilya na dumalo. Gusto mo ba? Siyempre gusto ko para sa akin. Ito ay napakagandang oportunidad. Mabuti, mabuti. Bagamat ikaw ay 30 taong gulang na. Pero magaling ka na talaga, baka sakali pa. Na mauna ka pa sa iba at mabawasan ang kayabangan ng mga dala sa industriya. Sobrang papuri naman, President Singh. Karapat dapat ka. Umuwi ka at maghanda, hintayin mo ang abiso ko. Sige, President Singh, uwi na muna ako. Bigyan natin ulit ng palakpakan si Kian. Kian, huminto ka diyan. Anong gusto mo? Hoy, paano ka nakikipag-usa sa anak ko? Ikaw na manugang. Wala kang modo. Paano ka pinalaki na magulang mo? Hindi mo ako dapat sinusubukan kung may modo ako o wala. Ako ang biyenan mo, may karapatan ako. Hindi kita biyenan. Gubuhan, hindi mo pa ba sinasabi sa kanila? Yung bagay na iyon, Anong bagay? Kian, tama na yan. Kahit anong mangyari, pinaghirapan akong palakihin ng magulang ko. Dapat humingi ka ng tawad. hindi ako hihingi ng tawad. Magulang mo sila, hindi akin. Pinaghirapan nila yung pagpapalaki sa'yo, hindi sakin. Anong kinalaman ko? Naku, at Kian, paano mo nasabi yan? Matanda na sila. Tayong mga nakababata. Dapat masunurin at mabait sa kanila. Mabait? May magandang resulta ba iyon? Kung gusto mong magpakumbaba, ikaw na lang. Araw-araw kang nakasimangot. Kian, si John Tsui ay masipag at mabait. Hindi mo kayang pantayan kahit buhok niya. Hindi ko kayang pantayan siya. Wala akong kayang pantayan. Eh bakit? Hindi mo sinasabi sa kanila ang totoo. Yung marriage certificate. Kian, tama na yan. Kung may problema, umuwi muna tayo. Pag-usapan natin sa bahay. Bahay mo yon, hindi akin. Kian, paano naman naging hindi bahay mo yon? Nandito ang dalawang bata. Siguradong bahay mo yon. Kung may hinanakit ka, sabihin mo sa akin, ako. Babayaran kita. Babayaran? Sige, ibigay mo sa akin ang kasal na dapat nating ginawa, pati yung 3 ginto. At ang dapat na bahay, kotse at pera. Lahat ibigay mo sa akin. Ha? Sinasamantala mo lang to. Mahuwag mo siyang pansinin. Sa tingin ko, nasanay na siya sa atin. Ang lakas ng loob humingi ng ganyan. Pa, huwag mo na siyang pansinin. Mabuti nga di siya bumalik. Araw-araw namin siyang nakikita. Nakakainis talaga. Todo. Masaya ako ngayon araw-araw kasama si Auntie Teotse. Sana hindi ko na makita ulit tong babaeng si Kian. Ay, salamat sa pagmamahal ninyo sa akin. Pero si Kian ang inyong nanay, hindi ba? Hindi ninyo gusto ang inyong nanay? Ayaw namin. Gusto namin kayo. Kayo na ang maging nanay namin. Kayong mga tao. Nakakadiri kayo. Mga basura. Sino ang tinatawag mong basura? Honey, Lolo. honey. Lolo. Kian, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Nag-collapse ang tatay dahil sa galit, dinala na sa ospital. Mabuting pumunta ka agad sa ospital, lumuhod at humingi ng tawad sa tatay. Kung hindi, huwag ka nang umasa makapasok sa pinto ng pamilya ko. Nga, at Kian, kailangan ba talagang gawin mong gulo ito? Bitiwan. Anong kinalaman ko kung na-ospital ang tatay mo? Ang nangyari ngayon, kasalanan mo at ng lahat ng tao rito. Kayo ang may kasalanan. Kuyan, kung iwan mo ang pamilya ko, mahihirapan kang mabuhay. Ang babaeng napangasawa, ang tubig na ibinuhos. Wala ka ring matutuluyan sa pamilya Ki. Ang tanging pagpipilian mo,
ay sumama ka sa akin at humingi ng tawad sa lahat. Sino ang nagsabing walang matutuluyan si Anan sa pamilya Ki? Si Kian ang prinsesa ng pamilya Ki. Isang hiyas na inalagaan pero ginanyan niyo ng pamilya Gyu. At naglakas loob pa kayong magsalita ng ganyan. Kian, nagtataksil ka sa akin. At Kian, siya ba? Hindi kaya siya ang lalaking pinakikisamahan mo sa labas. Kaya pala ayaw mong bumalik sa pamilya ko. Hindi ba't ikinahihiya mo si Buhan? Umalis kayo. Wala kayong karapatang husgahan ako. Kung may masasamang lalaki at babae, kayo at si Gubuhan ang pinakamasahol. Lihim kayong kumuha ng marriage certificate at dahil dito, sa pamilya Gyu, ako ang naging kabit sa loob ng 11 taon. Anong kabit? Marriage certificate. Babayaran ninyo ito sa akin. Anong kabit? Marriage certificate. Anan, anong ibig mong sabihin? Hindi ganyan ang iniisip mo. Wala naman kaming nangyari ni Kuya Buhan. Hindi ganyan? Kung gayon, bakit hinahabol ka ng mga anak ko para maging nanay? Nakakadiri. Hinahabol nila ako para maging nanay nila? Nakakadiri. Dito, umalis na tayo. Tumigil ka. Sinong nag-utos sa iyong umalis? Umalis ka. Masamang tao. Sasabihin ko sa'yo, hindi kayo palalampasin ng pamilya Ki. Kian, tapos ka na. Anan, kumusta ka? Okay ka lang ba? Medyo sumasakit lang ang ulo ko, nagalit ako kay Gubuhan. Tiyak na pagbibigyan kita ng tiyuhin. Salamat Yuhin. Ano pa ang inaasahan mo sa akin? Pero Anan, kailangan mong sabihin sa akin yung sinabi mong kabit kanina. Ano ang nangyari sa inyo ni Gubuhan? Hindi ba kayo lehitimong ikinasal? Bakit parang kabit pa rin? Dinala ni Kian. Kung dinala na, papuntahin mo siya rito. Paupuin mo siya sa sahing. Magpaumanhin siya sa akin. Wala, hindi bumalik si Kian. Ayaw bumalik ni Kian at saka, Tumakas pa siya kasama ng isang estranghero. Ano? Tumakas kasama ng ibang lalaki? Ang tapang niya. Pagbalik niya, babaliin ko ang mga binti niya. ay sinabi ng doktor na hindi ka dapat magalit. Huwag kang magmadali. Iyak na may malaking pagkakamali dito. Buhan, Junsui, itatanong ko sa inyo, noong nasa bulwagan, Ano ba yung bagay na sinabi ni Kian? Parang dahil sa bagay na yon kaya nagkagulo. Wala yun. Lola, ito ba yung sinasabi mo? Tama si Lolo, isang marriage certificate lang naman yan. Dapat talagang bugbugin ng husto si Kian para matuto siya. Buhan, Kaninong marriage certificate ito? tingnan mo ng sarili mo. Gubohan, ano ba talaga ang nangyari? Si Kian ang nag-anak sa'yo, pero sa marriage certificate mo, asawa mo si Song Junchu. Kailan ba talaga kayo nagsimula? Kaya pala nagalit si Kian. Naku, isang marriage certificate lang naman yan. Tita, isang marriage certificate lang yan, Gubohan. Hindi ka ba nahiya kay Kian? 11 taon na si Kian sa pamilyang ito, araw-araw. Nakatira sa bodega, natutulog sa sahig. Alam mo ba? Bodega? Sa sahig? Ha, mukhang hindi mo alam. Gabi-gabi, pagkatapos patulugin ang bata, hating gabi na. Maaga pa sa umaga, gumigising na para mag-ayos ng bahay. Ang dami niyang ginagawa. Sa tingin ko, bagay na bagay siya sa bodega. Bagay, kung bagay, bakit hindi ikaw ang tumira sa bodega? Si Kian ang matulog sa kama. Laging iniisip ni Kian ang kapakanan mo, ikaw naman. Akala mo sarili niya ang may kasalanan. Siyempre sarili niya ang may kasalanan. Nanay, sinisisi mo ba ako? Nanay ko ba ako o nanay niya? Bakit ka tumutulong sa iba? Kahit sa bodega siya natutulog. Kusa niya yon. Hindi ko naman siya pinilit. Tama na, tigilan mo na yan. Sykes na. Nandito na ang marriage certificate. Palit lang ng asawa, anong problema? At ayaw ko na ring tumira sa pamilya ko. Sa tingin ko, mas maganda si Xiao Zui ng 100 beses. Kung siya ang kapalit, masaya pa ako. Kayong mga tao, kayo'y talagang hindi maintindihan. Ay, uwi na si Anan. Araw pala ng awarding ceremony ni Anan ngayon. Hindi man lang niya sinabi sa amin. Kung hindi ko tinanong, hindi namin malalaman. Ano? Awarding ceremony. An-an, bakit hindi mo sinabi sa nanay, tatay, at lola? Kung alam lang namin, sabay-sabay tayong makakasama. Gusto ko lang kayong bigyan ng sorpresa. At saka may exchange program pagkatapos. Doon na lang tayo. Sabay-sabay sumama. Tingnan mo,
First prize. Mabuti. Talagang magaling si An-An. Sa achievement mong ito, pwedeng direktang ikaw na ang ipakilala ng lola. Ipakilala? Anong klaseng pakikilala? Malalaman mo rin mamaya. Ngayon, dadalhin kita ng nanay sa isang lugar. Tama. Panahon na pa malaman mo ang bagay na ito. Anong bagay? Ang lihim-lihim naman. Halika, pagdating mo doon malalaman mo na. Tara na. Ano to? Tito, saan ito? Malalaman mo na rin agad. Parang kayong lahat ang nakakaalam, ako lang ang hindi. Para sa malaking sorpresa mo, tingnan mo. Wow! Fernbion. Ito ang pinakamarangyang manor sa buong bansa. Tama. Wow! Ang laking manor. Bakit niyo ako dinala rito? Mula ngayon, ang manor na ito ay sayo na. Ano? Ang manor na ito? Sa akin. Noong bata ka pa, ako ang nagpasya na huwag sabihin. Ang mga magulang mo sa'yo. Ang totoo, ang pamilya natin ang pinakamayaman sa bansa. Ang lola mo ay isang national medical sage. Ang tito mo naman, namana na niya. Ang kakayahan ng lola mo. Siya na ngayon ang pinakamahusay na doktor. Ako at ang nanay mo ay nasa negosyo ng pangangalagang pangkalusugan. Ang kumpanya namin ay kilalang-kilala sa buong bansa. Ngayon lang namin sinabi sa'yo ang tungkol dito. Para sa kaligtasan mo, hanggang ngayon, hindi pa alam ng publiko kung ano ang itsura ng anak na babae ng pamilya Ki. Ako pala ang anak ng pinakamayamang tao. Ako ng bantog na doktor, pamangkin ng eksperto sa medisina. Napakalaki pala ng pagkatao ko. Nakakatawa talaga. Noong nakaraang buhay, palagi kong iniisip na hindi ako karapat-dapat kay Gubuhan. Ang gurong gold medalist. Ngayon, si Gubuhan. Anak, bukas may charity auction sa lungsod. Isasama kita na nanay mo. Anong gusto mo? Bibilhin natin yon. CJ, Anak, tungkol naman kay Gubuhan. huwag kang mag-alala, tatay. Hindi ko na siya mahal. Hindi na rin ako babalik sa kanya. Ayaw ko na. Mabuti. Sa wakas, nagising na ang anak ko. Tatay, alam ko ang ginagawa ko. Mabuti. Tatay, bukas pupunta pa rin ako sa bahay ng mga gu. Kukunin ko ang mga gamit ko. Sa bahay ng mga gu, gusto mong samahan ka ng tito mo. Sama ako sa'yo. Hindi na. Bigyan mo na lang ako ng ilang bodyguard. Ngayon, may natanggap akong ticket sa auction mula sa isang estudyante. Bukas yon para sa charity action sa lungsod natin. Bukas, isasama kita. Kailangan ko bang maghanda ng damit? Mamaya. Dadalhin kita para magrenta ng haute couture gown. Bohan, ang bait mo talaga. Tsue, karapat dapat ka. Kian, oh Kian, ang lalaking hindi mo makuha. Ay basta na lang dumidikit sa akin. At Kian, bakit ka nandito? Kian, hindi ba sinabi mong hindi ka nababalik? Bakit? Naubusan ka na ng pera? O sawa na sa iyo ang pamilya Ki? Ate Kian, sinabi ko na sa iyo, babaeng napangasawa ka na. Hindi papayag ang pamilya mo na tumira ka sa amin. Ngayon, nandito ako. Magsorry ka kay Buhan. Sasabihin ko sa kanya ang magagandang bagay tungkol sa'yo. Tiyak na patatawarin ka ni Buhan. Sabi mo walang relasyon kayo, pero naghahalikan kayo rito. Hayaan na yon. Ano ang ibig mong sabihin sa sasabihin ko ang magagandang bagay? Sino ka ba? At Kian, paano mo nasabi yun? Nagsasalita lang ako ng tao sa tao, pero tao ka ba? Kian, Tumahimik ka. Uyan, magsisi ka na ngayon kung hindi. Hindi ka na makakapasok dito sa bahay na ito. Paano mo ako palalayasin? Tama ba ang sinasabi ko? Nakikialam siya sa pamilya ng iba, naging stepmother ng anak ng iba. Ito ba ay tao? Gagawin ba yan ng isang tao? Walang hiya. Walang kahiyan. Kian, ikaw. Ano? Tama ba ako? Galit ka na dahil wala kang magawa. Tumahimik ka. Putang ina mo. Ikaw na walang hiya, babaeng kabit, humahabol ka pa sa akin. Hindi ako kabit.
Ano ka ba? Nakikialam ka sa pamilya ng iba, wala ka bang hiya? Ito ang asawang babae na nananakit sa kabit. Ito ba ay bahay ni Jigu? Si Jigu ay isang gintong level na guro. Siya rin ay naghanap ng kabit. Kian, lumayas ka rito. Kung masaktan mo si Xiaotsu, papatayin kita. Halika, sino ang takot? Ikaw na naghanap ng kabit, tama pa ba? Ang mga lalaking tulad mo dapat ay tamaan ng kulog. Bumalik ako, kunin ang aking mga gamit. Kung haharangan ninyo ako, sige. Ngayong araw, lahat tayo, hindi magiging maayos, pumasok kayo. Kian, ano ang ginagawa mo? Sirahin ninyo lahat ng bagay dito na maaaring ilipat. Lahat ilipat, ang hindi mailipat, lahat basagin. Tigilan ninyo yan. Ano ang ginagawa ninyo? Hindi pwedeng ilipat ito. Aliga ito. Kuyan, nababaliw ka na. Sa lugar na ito, lahat ng gastos sa pag-aayos. Lahat mula sa aking mga magulang, lahat ng mga kasangkapan. Lahat mula sa aking ipon, kinukuha ko ang aking mga gamit. Anong illegal? Sirahin ninyo. Gusto kong kunin lahat ng bagay na sa akin. Huwag basagin. Huwag basagin. Kian, kailangan mo bang gawin ito? Wala ka bang respeto dito? Bilang iyong tahanan. Tahanan, gubohan, nakalimutan mo ba? Tayong dalawa, wala man lang marriage certificate. Ang aking tahanan ay isa lamang, doon sa lugar ng aking mga magulang. Doon ang aking tahanan. Ang maaaring ilipat, ilipat, walang dapat maiwan. Bohan, ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin? Hanggang dito, ano ang nangyari? Nanay, ginawa ito ni Kian. Kailangan mong tulungan kami. Tulungan? Tulungan saan? Ang mga bagay ay umabot sa ganitong punto. Hindi ba ito ang pinili ninyo? Talagang karapat-dapat, ang bata ay aking alisin, at kayo. Kayo na ang bahala, wala na akong pakialam dito. Halika, sumama ka sa lola. Ma. Hindi ba't ikaw ang nanay ko? Bakit kay Kian kakampi? Tapos na ang paglilipat, ito na lang ang natira. Ngayon, wala nang natira sa Gu family na ilipat ko na lahat. Nen. Ito ba ang iyong imbitasyon? Naiwan sa may pinto. Ito yung sinabi dati ni Professor Singh, imbitasyon para sa academic exchange. Sa 3 araw pa. Sige, sabay tayong pumunta. Pumunta tayo. Sage, ikaw ngayon, kasama mo ang tito mo. Maghanda muna tayo ng damit para sa charity auction bukas. Ang iba, ako na ang mag-aayos. Sige, salamat ma. Hoy, Kian, may oras ka ba? Gusto kitang makausap. Pwede ba tayong mag-usap? tita, sa palagay ko, wala tayong dapat pag-usapan. Ibaba ko na. Hoy, Tama na yan, umuwi na tayo. ayaw ko. Gusto mo ba talagang? Ayaw ko. Sa buong buhay ko, hindi na ako babalik sa Gu family kahit anong mangyari. Ang daming tao sa charity auction ngayon. Sa charity auction, yung mga nasa mataas na lipunan. Halos lahat ay sasali. Talagang makakakuha ka ng magagandang bagay. At pangalawa, ang perang gagastusin ay ituturing na donasyon. At ang pinakamahalaga, dito ka makakakuha ng connections. Sa auction, makakakuha ka pa ng connections. Sa charity auction, lahat ng ibinebenta. Marami ay galing sa mga malalaking tao, pangunahin para sa charity. Ganun pala. Noon, hindi ko to nakita. Ngayon, may natutunan na ako. Sige, pasok na tayo. Kian, bakit ka nandito? Magandang aso, hindi humaharang sa daan. Ikaw. Sino ang tinatawag mong aso? Wala ka bang pinag-aralan? Mag-ingat ka sa pagsasalita. Sino ka ba?
Anong kinalaman mo? Ako ang pamilya ni Anan. Ang usapin ni Anan, usapin ko rin. Umalis ka na. An-an? Ang lambing ng tawag. Siya lang naman ay isang babaeng may anak na, isang sirang sapatos. Gusto mo? Gubuhan, ano ang sinabi mo? Sabi ko, si Kian, isang sirang, Gusto mong mamatay. Buhan, okay ka lang ba? huwag kayong magkagulo dito. Pasok na tayo, huwag na natin pansinin ang mga ganyang tao. Anan, huwag kang matakot. Hahanap tayo ng paraan para sa kanila mamaya. Gubuhan, habang mas malupit ka sa akin. Mas walang konsensya akong maghiganti. Tara na. CJ, Xiao Tsue, tama ka, si Kian ay isang. Walang hiya na babae. Ang lalaking iyon, ang relasyon nila, ay talagang hindi pangkaraniwan. Buhan, ikaw ang asawa niya. Paano siya nakakampi sa lalaking iyon? Sabihin mo, baka naman sinusustentuhan siya ng lalaking iyon. Kung hindi, paano nakakuha si Kian ng imbitasyon para pumunta dito? Ang imbitasyon dito, hindi basta-basta makukuha ng ordinaryong tao. Talagang sinusustentuhan siya ng lalaking iyon, sigurado yan. Buhan kuya, huwag kang masyadong magalit. Baka nagkakamali lang tayo. Baka mamaya kausapin natin siya at tanungin. Anong tanong-tanong? Napakasimple ng isyong ito, hindi ako tanga. Kung maglalakas loob siyang maghanap ng iba sa labas, papatayin ko siya mamaya. Tara. Ang daming tao dito, dati sa tsihi ko lang sila nakikita. pagkatapos ng auction mamaya, ipakikilala kita sa kanila. Bawat isa dito ay mga dalubhasa at elite sa industriya. Hindi basta-basta makakasalamuha ang kahit sino. Huwag mong isipin na dahil lang sa may imbitasyon ka, ay ang galing-galing mo na. Parang palaka sa balon, hindi makakausap tungkol sa dagat. Sinasabi mo bang makitid ang pangunawa ko? Sino ka ba? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang nangungunang gold medal lecturer sa unang pribadong training institution sa Jingxi. Isang maliit na lecturer lang pala. Sa tono mo, akala ko presidente ka ng Amerika. Anong tawa-tawa? Tumahimik kayong lahat. Ay, nagagalit na siya. Kian, Gubuhan, ang nanlalait sa iba, lalaitin din. Bilang isang gold medal lecturer, mas dapat mong maintindihan yan, di ba? hindi ako dapat pangalan ng isang babaeng tulad mo. Yuhu, ano ang masama sa pagiging babae? Ang kababaihan ay kayang bumuo ng kalahati ng langit. Pakiusap, tahimik po muna. Magsisimula na ang auction ngayong araw. Una sa lahat, malugod naming binabati ang lahat ng panauhin na dumalo sa auction ngayong araw. Mayroong 5 na bagay na i-auction ngayong araw. Ngayon, ipapakita natin ang unang bagay para sa auction. Ito ay isang kwintas na may rubay na hugis itlog ng kalapati. Ang panimulang presyo ay 500,000 at ang bawat pagtaas ay hindi dapat bababa sa 100,000. Wow! Ang mga nasa unahan ay maliit na bagay lang. Ang mga talagang magaganda ay nasa hulihan. Pero ang ganda naman ng necklace na ito. Kung gusto mo, bilhin mo. Kuya Bohan, ang ganda talaga ng necklace na ito. Kung magkakaroon ako nito, sigurado akong ako ang pinaka masayang babae sa buong mundo. Xiao Tsue, kung gusto mo, ibibigay ko na lang sa iyo. Aba. Pero ang mahal naman nito. Kung gusto mo Xiao Tsue, gaano man kamahal sulit naman. Kuya Bohan, sobrang na-appreciate ako. Ang bait mo talaga sa akin. Tumahimik ka nga. 50,000. 60,000. Kuya Bohan, ang pogi mo. Paulit-ulit, nakakadiri. 60,000, isang beses. May iba pa bang gustong magtaas ng presyo? 70,000. Kian, gustong-gusto ko talaga itong necklace. Bakit ka rin nagtaas ng presyo? Pinakamataas na bidder ang nakakakuha. Gusto ko rin naman ito. Pero, gagastos lang ito ng sobrang pera. Para kay Kuya Bohan. Kung ayaw mong gumastos siya, pwede ka namang huminto, di ba? Kuya Bohan, ako. Kian, sumuko ka na, ibigay mo na ang necklace kay Xiao Tsue. Pwede ba? Pre, ito ay auction house ha. Sinong pinakamataas ang presyo siya ang kukuha? Kung gusto mong bilhin siya, magbid ka lang, bakit mo ako sinasabihan? Pero Kian, wala namang ibang nagbibid dito. Kapag sumuko ka lang, hindi na kailangang gumastos ng sobra si Kuya Bohan. Pwede ka naman hindi bumili, di ba?
Kuya Bohan, ako. Kuyan, sa tingin ko sinadya mong itaas ang presyo. Sabihin ko sa iyo, kailangan mong malaman ang lugar mo. Bakit ko naman sadya ang itataas ang presyo? Gusto ko para sa sarili ko, pwede ba? Kung kaya mong magbayad, magbid ka. Kung hindi, Kuya Bohan, bakit hindi na tayo tumigil na lang? Sinong nagsabing hindi ako bibili? 80,000. 70,000. 100,000. Miss, nagtaas ng 120,000. Anong nangyayari dito? 130,000. Uyan, sinadya mo ito. Sinadya ano? Panay ka ng pagtaas, labag ito sa alituntunin. Anong gagawin mo sa ibang taong gustong bumili? Hindi mo naman sinasasabi ang sarili mo, di ba? Kung hindi ka kaya magbid, huwag kang magdahilan sa iyong kahirapan, okay? ₱2,000,000. Hindi pwede, wala akong masyadong ipon. Biglaan lang naubos lahat. Paano na ang buhay ko sa hinahara? Ibibigay na lang ba natin ito kay Kian? Hindi tama. Wala akong ganoong kalaking pera. Saan nakuha ni Kian ang ganoong kalaking pera? Tagapag-ugnay, gusto kong i-verify ang kanyang pondo. I-verify ko ang kanyang pondo. Isa lang siyang walang trabahong may bahay. Imposibleng may 2,000,000 siya. Nagsisinungaling siya sigurado. Gusto mong i-verify ang aking pondo. Ama. Talagang imposibleng may ganoon kang pera. Natatakot ka na ba? Anong ikinatatakot ko? Sige, i-verify mo. Matigas ang ulo ha. Titingnan ko kung paano ka lalabas dito. Ginoo, sigurado ba kayong gusto ninyong i-verify ang pondo? Sigurado ako. Kapag may nag-request ng verification, dapat pareho kayong ma-verify. Kayong dalawa. Sino ang mauna? Ako ang mauuna. Tagumpay ang verification. Ginoo, pumasa kayo sa verification. Kian, ikaw naman. Hindi ko dala ang aking bangko card. Ano? Hindi dala ang bangko card? Hahaha, kanina pa matigas ang ulo. Aminin mo na, sinabi ko na, isa kang may bahay. Paano posible na may ganoon kang kalaking pera? Kian, kung wala kang pera, bakit ka pa nagbid? Pinahamak mo lang ang sarili mo. Tagapag-ugnay, ano ang mangyayari kapag hindi siya pumasa sa verification? Kapag hindi pumasa sa verification, permanenteng ilalagay sa listahan ng mga hindi mapagkakatiwalaan at agad na puputulin ang isang maliit na daliri bilang parusa. Kian, yunat mo ang kamay mo, ito na ang magiging aral mo. Hindi ko lang dala ang bangko card, hindi ibig sabihin wala akong pera. Anong ikinagalakan mo? Ibig mong sabihin, may pera ka? Siyempre, may pera ako. Kung hindi, bakit pa ako pumunta sa auction na ito? Para saan? Imposibleng may pera ka. Dati ang iyong dote at ipon ay kinuha ko lahat nitong mga nakaraang taon. Wala ka man lang trabaho. Paano ka magkakaroon ng pera? Hindi mo sinabi, nakalimutan ko, may utang ka pa sa akin, isang buong dote. Pero okay lang, ang mga mahalagang bagay sa bahay mo ay nailipat ko na lahat. Kalimutan na natin ito tungkol sa verification. Nagapag-ugnay ang aking ina na si Ginang Tangwanhua. Ay may card dito sa inyo kung gusto ninyong i-verify. Ay verify ninyo ang card na ito. Tangwanhua. Pero ang kitang group, Chairman Tangwanhua. Tama, siya nga. Sa bank account ni MS Tangwanhua, yung 1 bilyon hanggang ngayon hindi nagalaw. 1 bilyon. Ikaw, pumasa sa verification. Sandali. Host, nagsisinungaling si Kian. Hindi niya talaga kilala. Ang chairman ng kitang group. Puro kasinungalingan lang yan. Isang simpleng housewife lang siya mula sa probinsya. Host. Huwag kang magpapaloko sa babaeng tu, ang nanay niya. Kahit na ang pangalan ay Tangwanhua din. Isang probinsyana lang yon. Probinsyana ang nanay ko. Paano ko hindi alam yon? Tian, huwag mo kaming lokohin. Host. Kailangan maging maingat. Mas mabuting mag-ingat ka. Sinabi mo kanina, yan ang card ng chairman ng kitang group. Kung malaman niya na ang pera sa kanyang card ay ginastos ng isang estranghero, kayo ba ang sasagot? Tama kayo. Bini-bini. MS Tangwanhua, sa bank card na iniwan, may fingerprint. Tanging ang tunay niyang anak na babae lang ang makakabukas. Kian. Sa bank card ni Bostang. May verification.
Ikaw na peking yan, ngayon mo pa sasabihin. Na yan ang card ng nanay mo? Bakit hindi? Talagang card ng nanay ko yan. Host, pakikuha na yung card. Ako mismo ang mag-verify. Kian, matigas pa rin ang ulo mo. Maaming nakatingin. Kapag nabigo ang verification, tingnan natin kung paano ka luluso. Kung wala kang kasalanan, huwag kang matakot. Kung nagsisinungaling ako o hindi, malalaman mo rin. Bakit kaya ganito kakalmado ang babaeng to? Baka naman, talagang chairman ng kitang group ang nanay niya? Paano nangyari yon? Impossible. Ang kitang group, yan ang number 1 pharmaceutical group ngayon. Sakop nito ang lahat ng uri ng healthcare. Ang chairman ng kitang group, parang pinakamayaman na yon. Sasabihin mong anak ka ng chairman ng kitang group. Nakakatawa talaga. Tumawa ka na lang. Ian, para sa ikabubuti mo to. Huwag kang magpakamatigas. Kapag hindi mo naikot, baka putulin ang iyong daliri. Ganito na lang, lumuhod ka at humingi ng tawad. Sa bagay na to ngayon, titigil na ako. Patawarin kita. Pwey, Para sa iyo lang yan, Kian Bohan. hoy, wag. Hindi ko kailangan yung pag-aalaga niya. Anan, Okay lang, kaya ko. Nakakasuka siya. Ang card na ito ay kay GNG Tangwanhua, ang chairman ng kitang group. Uyan, nandito na ang card. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagsisisi. Gubuhan, diligan mo ang mga mata mo. At tingnang mabuti. Bigo ang verification. Hahaha. Hindi ba ito ang card ng nanay ko? Host, sigurado ka ba na ito ang card? Ni Ian, Tangwanhua, chairman ng kitang group. Sigurado ako. Ito ngayon. Ang card ni GNG Tangwanhua. Uyan, huwag ka nang umasa. Paano magkakamali? Ang host? Tama lang na hindi mo mabuksan, dahil hindi ka naman. Anak ng chairman ng kitang group, huwag ka nang mangarap. Mga kasama, nakita nyo na? Bigo ang verification. Ang babaeng ito ay isang tunay na sinungaling. Labing isang taon tayong magkasama. Kung tunay kang anak ng chairman ng kitang group, hindi ko ba malalaman? Kian, huwag mong lokohin ang sarili mo. Akala mo ba, sinungaling pala talaga siya? Akala ko pa naman, makikilala ko ngayon. Ang anak ni Tangwanhua. Nag-isip ka rin ng sobra. Kung may anak si Tangwanhua, siguradong sasabihin niya sa lahat. Paano? Hindi pa niya sinasabi hanggang ngayon? Mga kasama, baka hindi nyo alam. Asawa ko siya. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa kanya nitong mga araw. Iniwan niya ang 2 anak sa bahay, sumama sa isang lalaking di kilala dito sa aksyon, at nagsasabi. Siyang anak siya ng chairman ng kitang group. Hindi ko na siya mapigilan. Ginang, umuwi na kayo ng asawa mo. Huwag nang ulitin ito. Wala nang mas mahalaga kaysa pamilya. Gubuhan, tumahimik ka. Nagkaanak ako sa'yo, pero sa marriage certificate. Si Song Jung-soo ang nakalagay. Hindi ako, si Kian. Wala tayong kinalaman sa isa't isa. Ano ba yan? Ang gulo ng sitwasyon. Kawawa naman ang babae. Hindi naman dahilan ang kawawahan para magsinungaling siya tungkol sa pagkakakilanlan. Ay, baka mali ang daliri kong ginamit. May fingerprint mo sa card na yon, pero nakalimutan ko na kung aling daliri ang inirecord ko noon. Basta, sigurado akong index finger o thumb yun. Kanina, index finger ang ginamit. Ngayon, thumb naman. Dapat tama na ito. Host, huwag kang magpanik. Papalit lang ako ng daliri. Kian. Sinabi ko na sa iyo, espesyal ang sitwasyon namin ni Xiao Chui. Peki ang relasyon namin. At saka, isang marriage certificate lang naman yon. Gaano ba kahalaga? Ikaw ang dapat pag-usapan. Iniwan mo ang 2 anak mo para lang maggulo sa auction house. Umalis ka na ngayon din, bago pa huli ang lahat.
Kian, pareho lang ang pangalan pero iba ang kapalaran. Ang nanay mo ay, Isang probinsyana lang. at imposibleng anak ka ng pinakamayaman. Tigilan mo na iyan. Mas lalo ka lang mapapahamak kung ipipilit mo pa. Kian, huwag kang mangarap ng gising. Huwag kang mag-ilusyon. Ilang taon na tayong magkasama. Hindi ko ba kilala ang tunay mong pagkatao? Isa kang ordinaryong tao lang. Aminin mo na. Matagumpay na na-verify ang pondo. Ano? Wow, totoo palang siya ay anak ni Tang Wanhua. Ikaw nga pala ang anak ni chairman ng Kitang Group. Lasiw. Ano bang pakialam mo kung ako nga o hindi? Kian, imposibleng ikaw ang anak ni Bostang. Kung hindi, bakit? Nabigo ang unang pag-verify ng fingerprint. Swerteng-swert ka lang kaya. Nagtagumpay ang pangalawang pag-verify. Sabi na nga ba, 11 taon tayong nagsama. Hindi ko ba talaga kilala ang tunay na ikaw? Hindi ka talaga anak ni Bostang. Swerteng-swert ka lang kaya, nagtagumpay ang fingerprint verification. Host, narinig mo naman. Swerte lang niya kaya. Nagtagumpay ang fingerprint verification. Hindi siya ang anak ni Bostang. Paumanhin, Gino, matagumpay na na-verify ng binibini ang fingerprint, kaya't ang binibini. Ay may karapatang gamitin ang card na ito. Ano? Uyan, ikaw ang pinaka nakakaalam? Kung ikaw nga ba talaga ang anak ni Bostang? Kung talagang gagastahin mo ang pera sa card na iyan. Huwag mo na akong alalahanin. Wala kang pakialam kung Ako nga ba ang anak ni Bostang o hindi? Host, akin na ba ang kwintas na ito? Kian, talagang gagamitin mo ang card ni Bostang? bakit naman hindi ako gagamit? Tagapag-ugnay, may isang tao dito na palaging nakakagulo sa katahimikan ng pagpupulong. Naghahain ako ng kahilingan na paalisin siya. Ginoo, pakiusap manahimik ka. Kung hindi, tatawagin ko ang seguridad. Sej, Kian, hintayin mo lang ako. Ang unang item sa subasta ay mapupunta kay GNG Kian. Ngayon, tingnan natin ang pangalawang item sa subasta. Isang snuff bottle mula sa dinastyang Ming, panimulang tawad, 20 milyon, at ang bawat dagdag na tawad Ay hindi dapat bababa sa 1 milyon. Ang mahal naman. Napaka-pobre, nandito pa sa subasta. Ew, Ako. kami. Ngayon, simulan na natin ang subasta. 21 milyon. Ano? Kuyan, nababaliw ka na ba? Talagang ginamit mo ang card ni Bostang? Gubuhan, tumahimik ka nga. Parang langaw na lang, gisisi, nakakainis na. Kian, pa ito sa ikabubuti mo. Alam mo ba talaga kung ano ang ginagawa mo? Nakakainis talaga. Tagapag-ugnay. Ako si Tanyeting ng pamilyang Tang. Ang 2 taong ito sa likod, alisin nyo. Nakakabala na sila sa aking pamilya. Tangyeting ng pamilya Tang. Siya ang mahusay na doktor na si Tangyeti. Kaya pala pamilyar ang mukha niya, siya pala iyon. Sage, Ginong Tang. Seguridad, pakiusap, alisin niyo ang dalawang ito. Ano ang ginagawa ninyo? Bitiwan ninyo ako. Ano ang gusto ninyong gawin? May imbitasyon ako. Bakit nyo ako pinaalis? Ang dapat umalis ay si Kian. Ang kapal na mukha. Si GNG, Kian ay ang anak na babae ni Bostang, at kamag-anak din ni Ginoong Tangyeting. Paano mo siya masasabihan ng ganyan? Seguridad, paalisin siya. Sino ba si Tangyeti? Ni hindi ko siya narinig. Bitawan ninyo ako. Tahimik na. Masaya na. Tuloy na lang natin ang pagtingin sa mga items sa subasta. CJ, Umalis ka. Nasaktan mo ako. Xiao Tsue, ayos ka lang ba? Ang sakim na Kian na ito, talagang lumalaban na. Talagang nagpatawag ng seguridad para itapon ako palabas. Talagang pag-isipan ko ng paan para maparusahan siya ng husto. Baka nag-imbot pa rin ng galit sa akin si Kian. Kasi nga, sobrang gusto ka niya, pero ikaw ang bait-bait mo sa akin. Xiao Tsue, karapat-dapat ka sa pagmamahal ko. Si Kian, isa siyang babaeng magaspang ang ugali. Hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal ko. Tana, umuwi na tayo. Sasabihin ko ito kay Mama. Tingnan natin kung paano pa siya ipagtatanggol ni Mama. Pero parang ayaw sa akin ni Mama. Ayaw niya akong makita. Hindi naman siguro. Nasa marriage certificate natin ang pangalan mo. Tayo ang tunay na mag-asawa. Bakit ka naman ayawang makita ni Mama? Ikaw ang tunay na may-ari.
Pero ang nanay ni na Kingya at Kingzi. Si Kian pa rin. Ganito na lang, Xiao Tsui. Pag uwi, papayagan ko sina Kingya at Kingzi. Natawagin kang nanay. Mula ngayon, anak mo na sila. Wala nang koneksyon kay Kian. Pipilitin ko silang putulin ang lahat ng ugnayan kay Kian. Narinig kong pinalayas kayo ng guard ni Kian. Ang sama-sama niyang tao. Malamang may ginawa kayong masama. Kung hindi, hindi kayo palalayasin ni Kian. Mama, bakit lagi mo siyang pinagtatanggol? Kasi alam kong may utang na loob tayong lahat kay Kian. Alam ko kung ano ang mga sakripisyo niya para sa pamilyang ito. Anong sakripisyo? Nag-anak lang naman siya ng 2. Pangkaaniwan lang yon sa babae. Ano? Dapat ba akong humanga sa kanya? Walang utang na loob. Pagbubuntis at panganganak, halos mamatay ang babae. Tapos ganyan ang sasabihin mo. Pero buhay naman siya ngayon, di ba? May karelasyon pa siyang binata, at nag-akusa pa. Naanak siya ni Bostang ng Kitang Group, na sekretarya. Nagbid pa siya ng milyon-milyon sa aksyon. Ano? Yishuang, anak ni Bostang. Anong pinagsasabi nyo? Kitang Group? Bostang, si Tang Wanhua? Si Kian ba ang sinasabi nyo? Anak siya ni Tang Wanhua? Hindi. Swerte lang siya. Naunlock niya ang fingerprint card ng anak ni Bostang. Hindi siya ang tunay na anak. Pero totoo ba, yung nagbid siya ng milyon-milyon? 11 taon siyang kumain at tumira sa pamilya namin, ang pamilya Gu, para mabuhay siya at ang 2 anak niya. Gumastos ako ng malaki. Meron siyang milyon, pero hindi niya binigay sa amin, ginastos pa niya. Talagang walang utang na loob. Q, tawagan mo na siya ngayon, sabihin mong umuwi siya. Ibalik ang mga binili, tapos na ang usapan. Asawa siya ng pamilya Gu, pera niya. Pera na ng pamilya Gu. Ano bang sinasabi mo? Pera ni Kian. Paano naging pera ng pamilya Gu? Wala kang karapatang magsalita dito. Bohan, bakit ka nakatulala? Tawagan mo na siya para umuwi. Dad, baka ayaw niyang umuwi, ayaw niya. Wala siyang karapatang umayaw. Tawagin ninyo sina Kingya at Kingzi. Ay, ang saya-saya ko ngayon. Sa auction na ito, 5 lang ang item kung gusto mo. Dadalhin kita ng tito sa mas malaking auction. Sige, gusto ko talaga ang auction. Sino ang tumatawag sa akin? Hello, Nanay, tulungan mo kami, papatayin na kami ni tatay. Kingya, Kings. Ang sakit, papatayin na kami. Nanay, nasa bahay ni Lola kami, tulungan mo kami. Anan, ano ang nangyari? Bakit bigla kang namutla? Pahintuin ninyo sila. Uuwi na ako agad. Dito, may emergency ako. Kailangan kong asikasuhin. Babalik ako pagkatapos, dalhin mo ito. Anan, ano ba talaga ang nangyari? Parang narinig ko sa telepono. Iyakan ng bata, anak, hindi maganda. Ito ang anak na lalaki at babae ni Anan. May nangyari kay Anan. Lolo, tatay, magaling ba ang pag-arte namin? Magaling, halika. Reward mo ito, meron ka rin. Laro na kayo, sige na. Dad, ang galing ng plano mo. Ang babae, kapag may anak na, madali nang kontrolin. Gusto mo siyang pawiin, madali lang. Kailangan lang umiyak ang mga bata sa kanya, bilang ina. Hindi niya matitiis. Pag-uwi niya, ikandado mo ang pinto, ngayon ko lang. Ipaparamdam sa kanya kung ano ang tuntunin, galing dad, galing. Hayaan mo na ako ang gumawa. Hindi ko na asikaso ang asawa ko. Kailangan mo talagang turuan. Mabuti rin, sarili mong asawa. Ikaw na ang magturo sa kanya. Kuya Bohan, masakit ba ang hampas ng tambo? Xiao Tsue,
huwag kang mag-alala. Ito ay para kay Kian. Hindi kita kailanman sasaktan. Naniniwala ako sa'yo. Nais pa ninyong manakit. Grats, labag ito sa batas. Ma, anong batas ang nilalabag ko sa paghampas sa sarili kong asawa? Domestic violence yan at labag yan sa batas. Kung gagalawin ninyo si Kian, tatawag ako ng pulis. Kanino ka ba talaga? Si Kian ang umalis sa pamilya. Nakipagrelasyon sa ibang lalaki at gumastos ng walang kontrol. Matagal na dapat siyang nasasaway. Hindi matututo kung hindi masasaktan. Kung nasaktan siya noon, hindi niya gagawin yung pag-iwan sa pamilya. Umalis siya sa pamilya dahil pinilit ninyo. Pinagawa ninyo siya. Ang gawaing bahay ng buong araw, walang maayos na tulog. Sa huli, wala man lang siyang karapatan. Ma, ako ang anak mo. Kung ipagtatanggol mo pa si Kian, huwag kang magtaka kung hindi na kita kilalanin bilang ina. Gubohan, pasisisihan mo ito balang araw. Sayang, hindi ako magsisisi. Gubohan, bitiwan mo ang anak ko. Kingsley! Kinya, nandito na si Mama. Nag-arte lang kami. Ang dali mong maloko. Tinutulangan lang namin si Papa na lokohin ka. Nadaya ka, Kuyan. Sinong may kasalanan kung palagi kang wala sa bahay? Tapos ka ngayon. Kingsley, Kinya, anak ko kayo. 10 buwan kitang dinala. Ipinanganak at pinaghirapang palakihin. Tinulungan pa ninyo si Gubohan na lokohin ako. Siya ang aming papa. Natural lang natulungan namin siya. Eh ako ang ina ninyo. Hindi na ngayon. Si Tita Song na ang aming nanay. Tama. Ako at ang kapatid ko, anak na ngayon ni Tita Song. Wala na kaming kinalaman sa'yo. Ano? Kailan? Pumasok ka diyan. Wala kang pakialam dito. Ano ba yan? Uwi ka. Gusto ninyong putulin ang relasyon natin? Tama. Hindi ka namin gusto. Gusto namin si Tita Song. Ito ang kasulatan ng pagputol ng relasyon. Binigyan ninyo ako ng kasulatan? CJ, talagang mabubuting anak kayo. Sarili mong ginawa yan. Ginagamit mo ang pera ng aming pamilya Gu para pumunta sa aksyon sa labas. Akala mo hindi namin alam? Dapat ka, agad-agad. Ibalik mo ang mga binili mo, kunin ang pera. Kundi, parusahan ka ng pamilya. Kian, lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad, ibalik ang pera. Pwede kong ipa-withdraw sa anak ang kasunduan ng paghihiwalay. Kayong mga mangmang, papaluhurin niyo ako at humingi ng tawad? Pabalikin ang pera. Pera iyon ng nanay ko, walang kinalaman sa pamilya Gu. Ang kapal talaga ng mukha ninyo. Uyan. Para sa ikabubuti mo ito, Bohan. Sa tingin ko, ibigay mo na lang ang pera, tapos na ang problema. Tumahimik ka. Ang kapal talaga ng mukha nitong tao. Dugo. Kian, hinampas mo si Xiao Tzu. Bubugbugin kita ngayon, nasaan ang pamalo ko? Papatayin kita ngayon, masamang babae ka. Sapat lang dalawang tao. Huwag kang mag-alala, ang Xiao, Sapa, mga veterano at bihasa sa labanan lahat. Sige, bilisan mo. Siguradong takot na takot si Anan mag-isa. Sej, Tang Xiao. Anan, huwag kang magkakaproblema kung hindi. Guguluhin ko ang buong Jing City. Para magbayad ang pamilya Gyu.
Bohan, hinawakan ko siya. Ikaw na ang bumugbog. Anong ginagawa mo? Song Jong-soo, bitawan mo ako. Gubuhan kung hahampasin mo ako. Gagawin kong hindi ka na makakatayo habang buhay. Chiaotsu. Hawakan ninyo siya. Papatayin ko siya ngayon. Huwag na. Tinawagan ko na ang pulis. Sumisigaw ka pa? Nanay, bakit mo kasi pinagalit si tatay? Sinasabi ko sa iyo, sumunod ka sa tatay. Kapag hindi sumunod, dapat bagbugin. Kapag matindi ang bugbog, saka susunod. Siyempre, bagbugin kita ng husto, Kian. Kanina sa action, ang yabang-yabang mo. Bakit ngayon tahimik? Pinapalayas mo pa ako. Nagmamalaki ka na? Tatay, huwag mo nang bagbugin si nanay. Ano? Kinya, Ang ibig sabihin ni Kinya, hindi mo pa napipirmahan ang kasunduan ng paghihiwalay. Kian, kailangan mong pumirma sa separation agreement. Pindutin mo na ang iyong daliri dito. Pumirma ka muna sa separation agreement na ito para mawala na ang pagiging ina mo kina Kinya at Kings. Para sila na ang maging anak ko. CJ. Pipirmahan ko na. Mula ngayon, Guking niya. Gukings. Hindi na kayo anak ni Kian. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Mabuti. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Mula ngayon, si Auntie Song na ang magiging ina namin. Sige, tawagin niyo akong ina. Ina. O, Gu family. Babayaran niyo ito. Mukhang. Hinay-hinay pa pala ako kanina. Tumigil ka. Sino yan? Tumigil ka. An-an. Tito, Huwag kang matakot, An-an. Nandito na ang tito mo. Gubohan, ang kapal ng mukha mo. Sinasaktan mo si An-an. Papatayin kita. Ikaw pala. Suntukin niyo sila. Huwag niyo silang palampasin. Basta di mamatay, suntukin niyo hanggang sa mamatay. huwag niyo akong sasaktan. Tulong. Illegal yan. Pumasok kayo sa bahay ng walang pahintulot. Suntukin niyo. Ako ang bahala kung may mangyari. Tito, mali ako. Hindi ko dapat pinaniwalaan sila. Hindi ikaw ang mali. Siya ang mali. Huwag kang matakot, An-an. Dadalhin kita ng tito mo sa ospital. An-an. Huwag kang mag-alala, nasa labas lang ang tito mo. Tito, okay lang ako. Mga kamag-anak, maghintay kayo sa labas. Ano nangyari, Yiting? Bakit biglang nasa ospital si An-an? Ito ba ang ipinangako mo sa akin? Naalagaan mo ng mabuti si An-an? Kasalanan ko lahat. Sana lahat. Mama, huwag mo nang saktan si Yiting. May nangyari. Sa pagitan nila, at wala naman si Yiting doon. Kaya sabihin mo, ano talaga ang nangyari noon? Nung araw na yon, pagkalabas lang namin sa auction house, tumawag agad si An-an. Mali ako, mali ako. Huwag na. Mamatay na to kung itutuloy pa. Tama na, uyan na.
Huwag na, huwag na. Anak, ano ba nangyari dito? Ma, tawagan mo ang ambulansya. Koridor ng ospital. Ang kakaiba, 4 na tao ang dinala rito ngayong araw na nabugbog. Ano ba nangyayari ngayon? Nurse, may itatanong ako. Meron bang pasyenteng nagngangalang Kian? Parang meron. Nasa operating room ngayon para operahan. Dok, kamusta na ang anak kong babae? Mabuti naman, mga gasgas lang. Wala namang malubha. Pero binugbog ang pasyente. Sana i-report ninyo ito sa pulis. Imbestigahan namin ito. I-report talaga namin. Ayusin namin ito. Salamat, Doc. Pwede na ba naming siyang makita? Ililipat na siya sa regular na kwarto. Pwede kayong pumunta anumang oras. Sige. Anak, okay ka lang ba? Pa, ma. Lola. Tito. Sumasakit lang ng kaunti ang katawan ko. Pinagtiisan mo, anak. Gagantihan ko ang pamilya Gu. Kinontak ng tatay mo ang mga reporter. Balak niyang, ihayag na ikaw ang anak na may-ari ng kitang group. Hindi namin inihayag noon dahil natatakot kami na mapanganib ang identidad na yon para sa iyo. Ngayon, iba na. Makakapagprotekta ito sa iyo. Walang mga has na gumalaw sa iyo. Nagbigay alarma din talaga sa amin ang pangyayaring ito, An-An. Simula ngayon, saan ka man pumunta, dadalhan ka ng tatay mo ng 2 bodyguard para sa kaligtasan mo. CJ, magdadala na ako ng bodyguard sa tuwing lalabas ako. An-An. Narinig namin mula sa tito mo ang nangyari, pero hindi namin alam kung kanino ka tumawag. Kay, Guking niya. At Gukings. Si Gubuhan ang nag-utos sa 2 bata na tawagan ka. At magmakaawa para umuwi ka, di ba? Nagsisins lang kami. Ang dali mong lokohin. Tinutulungan lang namin si tatay na lokohin ka. Ang mga batang yan, kasabwat ni Gubuhan sa panloloko sa iyo. Mga walang utang na loob. Higit pa rito, sila pa mismo ang. Nanay, talaga naman, kailangan mo pa talagang galitin si tatay. Sino ba ang may kasalanan kung hindi ka sumunod sa utos ni tatay? Ano? Walang pusong hayop. Pagkatapos noon, Mula ngayon, si Tita Song na ang magiging nanay natin. kaya wala na akong kinalaman sa pamilya Gu. Mula ngayon, ako si Kian. Wala ng asawa, wala ng anak. Anak, huwag kang masyadong malungkot. Nandito pa rin kami ng tatay at nanay mo. Nandito rin si Lola at ang kito mo. Palagi kaming nandito para sa'yo. Dito ba ang kwarto ni Kian? Kian, Bakit ka nandito? Ayaw ko makita si mga sa pamilya Gu. ikaw ba ang nanay ni Gubuhan? Nakita na kita ng 2 beses dati. Manugang, huwag mo akong tawaging manugang. Wala akong ganyang karelasyon. Ang anak ko at ang anak mo, wala namang marriage certificate. Huwag kang mag-imbento ng relasyon. Paumanhin, ako ang may pagkukulang sa pagpapalaki kay Gubuhan. Wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang sana na ako ang humingi ng tawad kay Kian. Hindi ko tinatanggap ang paghingi mo ng tawad. Nasugatan na siya. Walang saysay ang paghingi ng tawad. At kahit humingi man ng tawad, si Gubuhan dapat ang gumawa noon. Ano ang ginagawa mo rito? Isang lalaki, walang paninindigan, ipinapasa sa nanay ang paghingi ng tawad. Nakakatawa talaga. Ang pamilya Ki, hindi tatanggap ng yung peking paghingi ng tawad. Ang pinsalang idinulot ng pamilya Gu sa anak ko, ang pamilya Ki, hindi ito palalampasin. Paumanhin. Hindi ko talaga inakala na mananakit sila. Sarili mong anak, hindi mo kilala. Nandito ka, nagsasabi ng mga nakakainis na salita. Hindi ako naniniwala. Maniwala ka sa akin, Kian. Nagkakamali ang pamilya Gu sa'yo. Alam kong hindi ako naging maasikaso sa buhay mo nitong mga nakaraang taon. Ngayon ko lang nalaman, pagkatapos mong pumunta sa pamilya Gu. Sa bodega ka tumira, sa sahig ka natutulog. Ang hirap ng pinagdaanan mo nitong mga taon. Ano? Sa bodega tumira? Sa sahig natutulog? Nanay, ayokong makita siya. Paalisin mo siya. Sige, alisin ko siya. Sinabi ng anak ko, ayaw niyang makita ka, Kian. Anan, bakit hindi mo sinabi sa amin ang hirap na pinagdaanan mo nitong mga taon? Masakit ba? Mahirap ba? Lola, okay lang ako. Ang mga luha na dapat kong ilabas. Naubos na lahat. Mula ngayon, gusto ko lang magliwanag at magtagumpay sa larangan na gusto ko. Mabuti. Okay sa ilang araw, pumunta ako sa exchange conference. Masaya ako na ganyan ang sinabi mo. Lola, magpahinga ka ng maayos. Hintayin ko ang magandang performance mo sa exchange conference. Sige, Lola. Exchange conference, naalala ko ito mula sa nakaraan. Nakita ko ito sa Z. Noon, nagkaroon ng malaking gulo dahil sa isang nangyari sa kumperensya. May biglang nagkasakit at isang estudyanteng dumalo ang nagligtas sa kanya.
At mula noon, ang estudyanteng iyon ay naging matagumpay. Kung ako ang makakaligtas sa isang tao ngayon, magiging isa itong malaking pagkakataon para sa akin. Narito na tayo. Pumasok muna kayo, Niting. May iba pa kaming dapat asikasuhin. Kailangang ayusin. Pupunta muna kami ni Papa, Mama, at Lola para magpaalam. Sige, papasok muna kami ni Tito. Sige, pumasok na kayo. Ang Medical Exchange Conference na ito ay tunay na kahanga-hanga. Napakaganda ng lugar na ito. At hindi lang iyon, maraming sikat na doktor ang dadalo. Sa kakayahan mo, Xiao Tsue, siguradong magugustuhan nila ang iyong performance. At ikaw ang magiging sentro natin, John. Ganoon ba kagaling ako? Siyempre naman, palagi kang nasa top 3 sa klase. Siya ang top 1 sa class. Akala ko lalaki, babae pala. Bakit ganito? Ang daming tao. Baka may dumating na kilalang doktor. Tignan natin. Tara. Kamusta? Ako ito, hello. Ang galing. Hi, Kian. Kuya Bohan, medyo natakot ako. Huwag kang matakot, Xiao Tsui. Papag-apologizihin ko siya. Kian. umalis ka dyan. Tian, anong ugali mo yan? Sinaktan mo si Xiao Tsui ng malala. Hindi ba dapat may sasabihin ka? Anong sasabihin? Karapat-dapat lang sa kanya iyon. Dapat kang humingi ng tawad sa kanya. Mukhang hindi ka pa nasasaktan ng gusto. Tian, wala ka talagang respeto sa batas. Si Papa ay nakahiga pa rin sa ospital. At si Mama ay hindi makatulog dahil sa iyo. Ilang araw nang hindi natutulog ang mga bata. Hindi mo man lang inalagaan. Si Xiao Tsui ay walang kasalanan. Sinaktan mo siya ng malaki at kakalabas lang sa ospital. Hindi ka ba dapat nahihiya? Ano, ang top 1 sa class ay ganitong klaseng tao. Mami talagang magagaling sa pag-aaral, pero masama ang ugali. Hindi ko inaasahang makikita ko siya dito. Hindi ka man lang magalang sa magulang, hindi mo inaalagaan ang mga anak mo, at nananakit ka pa. Nakakatawa talaga na ang top 1 ay napunta sa ganyang klaseng tao. Hindi ba dapat i-report ang ganyang tao? Bakit pa natin pahihintulutan? Dumating na ang mga medical seniors, siguradong i-report kita. I-report siya. Ang taong may masamang ugali, hindi karapat-dapat maging doktor. Kung pamilya niya mismo ay sinasaktan niya, paano pa kaya ang mga pasyente? Baka pangalagyan ng kung ano ang gamot ng pasyente, patayin ng direkta, mamamatay tao. Tama, nakakatakot talaga ang ganyang tao. Hindi ako iyon. Hindi niya naman alam ang buong kwento. Siya ang baligtad ang kwento, sila ang nanakit. Sila ang nagtaboy sa akin sa bahay. Wala na akong kinalaman sa kanila. Ganito ang totoo. Ah, ganun pala ang nangyari. Ang sama mo naman talaga. Bakit mo sinisiraan ng sadya? Baka alam mo na may exchange ngayon. Inggit ka lang kasi magaling ang babae. Kaya ginagawa mo to para pagdudahan siya ng lahat, pati ng medical team. Hindi ganyan si Buhan Kuya. Sariling gawa, sariling sikap. Ayaw lang sa tagumpay ng iba. Tigil na kayo. Buhan Kuya, huwag ka sanang magalit. Pagdating ng medical team, hindi na makatawa si Kian. Uyan, nandaya ka lang sa exam. Tingnan natin kung paano ka makakalusot. Mandaya, hintayin niyo ang katatawanan ko. Baka kayo ang hindi makatawa pagdating ng oras. Dumating na ang medical team. Yun pala, may narinig ako. May imbitadong sobrang galing na tao sa exchange ngayon. Mas malaki pa kaysa dati ang exchange ngayong taon. Parang live broadcast pa nga raw. Swerte natin kung makikilala tayo sa exchange. Kahit hindi tayo pansinin ng mga eksperto. Baka may malalaking ospital sa Livestream ang makagusto sa atin. Di ba para sa araw na to tayo nagsumikat sa exam? Kaya sipagan natin sa QA mamaya. Hindi ako magpapatalo sa inyo. Pinto, Ang galing ng sigasig ng lahat. Kailangan ko ring magsumikap mamaya. Uyan, nakaupo ka talaga sa unahan? Hindi ka ba natatakot na mahuli sa mga tanong? Masyadong madumi ang isip ni Gubuhan, kaya madumi ang tingin sa lahat. Hindi natatakot si Song Jong-soo. Bakit ako matatakot? Pareho ba kayo ni Xiao Tzu? Talento niya ang nagdala sa kanya. Sa score niya. Ikaw, Nandaya nga. inamin mo. Anong inaamin? Hindi ako ang nandaya, kundi siya. Song Jong-soo. Kian, ano ang sinasabi mo? Alam mo sa sarili mo kung ano ang sinasabi ko. Ito ba ang mga bagay mula sa bahay ng Du? Kumpleto ba? Huwag kang mag-alala. Kumpleto. Ano ito? Ito para sa National Medical Board exam. Mga tanong at sagot. Ito, Ibig sabihin ba nito ay Song Jung-soo? Enil. Kaya pala ang karamihan ng kanyang mga grado Ay mula sa Pandaraya. Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi mo. Kian, huwag mo akong paginitan dahil lang mabait sa akin si Kuya Buhan. Kung hindi ka gusto ni Kuya Bohan,
Problema mo na yon. Dapat mong isipin ang sarili mo. Huwag kang mag-alala, Song Jong-soo. Hindi ko ipag-aagawan ang kuyabuhan mo. Sana, magpakailanman kayong dalawa. Huwag na kayong manggulo sa iba. Kian, ikaw. Mga ginang at ginoo, pakiusap, tahimik po muna. Una sa lahat, mainit nating tanggapin ang mga mahuhusay na doktor. Mula sa delegasyong medical na dumalo sa ating Medical Board Exam Exchange. Mula sa Highest Medical College, Professor Liu Changyang. Mula sa First Medical College, Professor Chang Chanhong. Mula sa Jing City People's Hospital, Professor Chenya. Salamat sa inyong pagdalo sa palitan na ito. Wu, ang daming importanteng tao. Maraming profesor, dati sa gigilang nakikita. Nga pala, bakit wala pa ang mga magulang ko? Nandyan na, nakaupo na sa likod. Ah, ganun ba? Kaya pala hindi ko sila nakita. Malalaman mo rin mamaya. Ngayon, bukod sa 3 profesor mula sa delegasyon, maswerteng inimbitahan natin ang 3 napakasikat na personalidad. Sila ang mag-asawang tagapangulo. Sina Ginoong Kipingjun at Ginang Tangwanhua, at ang National Medical Sage na si Ginang Liang Chiukin. Bigyan natin sila ng mainit na pagbati. Ang mga magulang ko at lola ay espesyal na panauhin. Nga, Naku, ang mag-asawang tagapangulo ng Kitang Group, ang National Medical Sage na si Liang Xiuqin. Parang nagmilagro ang ninuno natin. Isang karangalan na makita silang. Sa totoo lang, nakita ko lang silang 3 sa TE. Kailanman, hindi ko sila nakita sa personal. Swerte natin. Sila ang mga tunay na dalubhasa sa larangan. Nga, si Tangwanhua. Pamilyar ang pangalan. Kitang Group. Hihi, Kian. Patay ka na. May sakit ka ba? Hindi mo pa ba alam? Kaya pumunta dito si Bostang sa exchange dahil ginamit mo ang kanyang credit card at alam niyang sumali ka sa final exam. Kaya ngayon, sinadya niyang pumunta rito para hanapin ka. Tama lahat ng sinabi mo. Pumunta ang nanay ko mismo. Para lang hanapin ako. Kian. Ang kapal talaga ng mukha mo. Nagpapanggap ka pang anak ni Bostang. Ayaw kong makipag-usap sa tanga. Kian, payo ko sa'yo. Humingi ka na ngayon ng tawad kay Boss Tang. Isoli mo rin ang mga binili mo. Baka sakali, mabait si Boss Tang. At patawarin ka na, kung hindi, kapag si Boss Tang na ang nag-imbestiga, wala ka nang babalikan. Tumahimik ka. Walang mag-aakalang pipi ka kung di ka magsasalita. Para ito sa kabutihan mo. Nagmamagaling ka. Mas mabuti pang isipin mo. Kung paano ka makakalusot sa gipi mamaya. Dayang Mandaraya, Ikaw, maghintay ka. Mag-umpisa na ang palabas. Nagsisimula na ang exchange. Ang exchange na ito, si Zeng Haiwen. Ako ang magiging host. Final exam exchange, Zeng Haiwen. Layunin nito na magbigay sa mga estudyante. Zeng Haiwen, Zeng Haiwen. Ang pagkakataon at plataforma, Zeng Haiwen, Zeng Haiwen. Bukod sa live na paligsahan sa QA. Stream din ito ng live, Zeng Haiwen, Zeng Haiwen. Lahat ng estudyante rito ay maaring sumali. Ang mga tanong para sa paligsahan, ngayon, Zeng Haiwen. Ang hawak ko, Zeng Haiwen, Zeng Haiwen, ay mula sa medical team, Zeng Haiwen. Mga inihandang tanong, Zeng Haiwen. Ang QA ngayon, sistema ng pagtatanong ang gagamitin. Mag-focus kayo. Sa bawat tamang sagot, Zeng Haiwen. Isang puntos ang ibibigay, Zeng Haiwen, Zeng Haiwen. Ang may pinakamaming puntos, Zeng Haiwen. May misteryosong premyo, Zeng Haiwen, na naghihintay, Zeng Haiwen. Naghihintay sa iyo. Anong QA? Wala na, wala na, wala na. naramdaman ko uli ang pakiramdam na nasa klase ako. Nagsisimula na akong magpawis. Hindi ba ito buzz-in? Akala ko, nanonood lang tayo ng eksena. Hindi ko inakala na tayo pala ang eksena. Tanong, Xiao Tsue, huwag kang matakot. Ang galing-galing mo sa Grades, ang dapat matakot ay si Kian. Si Kian din ay nandaya para sa kanyang mga marka. Talagang mas magaling ako sa kanya. Basta't ang huling puntos ko ay mas mataas kaysa sa kanya, ako ang mananalo. Unang tanong, Professor Zeng Haiwen. Professor Zeng Haiwen. Ang tanong, Professor Zeng Haiwen. Sa mga nakaraang taon, maraming kaso sa ating bansa. Professor Zeng Haiwen. Ng aksidenteng pagkain na nakalalasong pagkain sa iba't ibang dahilan. Professor Zeng Haiwen. Kaya, hinggil dito, ang tanong para sa round na ito ay, matapos makakain na nakalason, Professor Zeng Haiwen, ang gastric lavage. Ano ang pinaka-epektibong oras para gawin ito? Meron akong dito, Professor Zeng Haiwen. Listahan ng lahat ng kalahok, Professor Zeng Haiwen, random na tatawag. Song John Tsui, Professor Zeng Haiwen. Ako si Song John Chu. Sagutin mo ang tanong na ito, Professor Zeng Haiwen. Alam ko to, sa pangkalahatan, kung lason ang kinain. Ang pinaka-epektibong oras para sa gastric lavage ay sa loob ng 4 hanggang 6 na oras. napakadaling tanong. Ano bang ipinagmamalaki mo? Sagot ay tama, Professor Zeng Haiwen. Maupo ka. Professor Zeng Haiwen, medyo karaniwang tanong, Professor Zeng Haiwen. Kian, narinig mo bang tama ang sagot ko? Kinakabahan ka na ba?
Hindi mo ba narinig si Professor Zeng? Karaniwan lang ang tanong na iyan. Tama na, Kian. Ngayon, nakaisang puntos na si Xiao Cui. Nainggit ka lang dahil mas magaling si Xiao Cui kaysa sa'yo. Naiingit ako sa kanya. Ikalawang tanong, Professor Zeng Haiwen. Professor Zeng Haiwen. Sa pagkalason ng mabibigat na metal, Professor Zeng Haiwen, anong gamot ang pinakamahusay na panglunas? Sagot ito, si Kian, Professor Zeng Haiwen. Sagutin mo, Professor Zeng Haiwen. CJ. Sodium demercaptosuccinate. Tama ang sagot, Professor Zeng Haiwen. Professor Zeng Haiwen. Tabla na. Swertihan lang yan. Napakadaling tanong. Ay, sino kayang sumagot niyan? Ganoon ba? Ang lakas ng loob mo, lecture glue. Kung ganoon, ikaw na ang sumagot sa susunod na tanong, lecture glue. Hindi naman ako nag-aral na medisina. Iba't ibang larangan, iba't ibang kahirapan. Dahil alam mo naman, Hindi mo trabaho ito, manahimik ka na lang. Ang unang dalawang tanong, Professor Zeng Haiwen, ay masimpleng tanong lang, Professor Zeng Haiwen. Para makapasok kayo agad sa kondisyon, ang susunod na tanong, Professor Zeng Haiwen. Ang tunay na tanong na inihanda, Professor Zeng Haiwen, ng ilang professor, Professor Zeng Haiwen. Narinig mo ba? Simpleng tanong lang yon. Nakasagot ka. Dahil napakadali lang ng tanong. kaya masasagot ni Song Jong-soo. Dahil lang ito sa kadalian. Iba si Xiao Tzu sa'yo. Pakinggan mo ang tanong. Ilahat ang mga katangian at karaniwang sakit ng hypersensitivity reaction type III. Blanco ang isip ko. Talagang blanco. Huwag mo akong tanungin, ulitin ko. Ilahat ang mga katangian at karaniwang sakit ng type I hypersensitivity reaction. Lahat ay kinabahan, kaya magpapakita tayo ng isang tao bilang halimbawa para sa lahat. Ikaw, sumagot ka. Ako, Ikaw. Professor, pwede po bang ulitin ang tanong? Ito na ang huling pag-ulit. Nahuli ka na rin. Kung hindi niya masasagot, pwede kang sumagot. Ganoon ba? Kung ganoon, hindi na ako magpapakumbaba. Ilahat ang mga katangian at karaniwang sakit ng hypersensitivity reaction type III. Liang Chukin at mga karaniwang sakit. Song Jong Tzu. Sumagot ka. Parang, yun, siya. Super. Xiao Tzu, huwag kang kabahan, naniniwala ako sa'yo. Hindi rin niya alam. Yan, tumahimik ka, nainggit ka lang kay Xiao Tzu. Kasi mas magaling siya sa'yo. Naiinggit ako sa kanya. Alam ko. Ang mga katangian ng type J hypersensitivity reaction ay ang antigen-antibody complex ay malayang lumulutang sa dugo. Sa ilalim ng tiyak na kondisyon, ang complex ay naipon sa isang bahagi. Pangatlo, may kasangkot na complement, ang apat, nagdudulot ng malubhang pinsala sa tissue. Ang mga karaniwang sakit na dulot ng type J hypersensitivity reaction ay glomerulonephritis pagkatapos ng impeksyon sa Streptococcus, systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, experimental local reaction, allergic alveolitis, at iba pa. Ang galing, talagang karapat-dapat sa unang pwesto. Magaling talaga, di ba? Kian, hindi pa ako sumasagot. Ano ang ginagawa mo? Kian, wala ka bang modo? Akala ko hindi niya masasagot, tinutulungan ko lang siya. Okay lang, ibibigay ko na sa'yo ang tanong na ito, tama. Naipaliwanag ko na ito kanina, naalala mo ba? Uyan. Hindi mo alam ang ganitong pangunahing tanong, naiinggit ako sa'yo. Ikaw. Tama ang sagot ni Kian. Ang tanong na ito ay kay Kian. Nakuha ni Kian ang isang punto. Pwede tayong mag-unahan sa pagsagot. Kung ang estudyanteng tinanong ko ay hindi makasagot, pwedeng mag-unahan ang iba, at double ang puntos ng unang makasagot. Zeng Haiwen, Zeng Hai, sunod na tanong. Ano ba yan? Tanong ni Zeng Hai. Ilawan ang mga prinsipyo ng chemotherapy. Pa sa tuberculosis at ang mga karaniwang pamamaraan ng chemical na paggamot. Zeng, ikaw ang sumagot. Professor, ako, Alam ko. Pasensya na, mga kaklase. Ang mga prinsipyo ng chemotherapy para sa TBI. Maaga, kombinasyon, tamang dosage, regular at kumpletong kurso. Ang mga karaniwang pamamaraan ng chemical na paggamot ay Si Chan Hong ito, di ba? Ang laging number 1 na si Kian. Ang galing mo, Chan Hong. Ang galing na memorya, may sarili pang pananaw. Hindi ko inakalang ganito, kagaling si Anan sa medisina. Talaga bang ganun siya katalino? Paano? Hindi ba't nandaya lang siya? Para makakuha niyan? Kailan pa naging ganito kagaling si Kian? Nasa sentro ng atensyon, ibang-iba na sa dati. Nagsisisi ka na ngayon, alam mo na ang galing ni Anan. Magaling na si Anan noon pa, pero dahil mahal ka niya, gusto niyang maging full-time housewife. Sayang, hindi mo nakita ang galing niya. Pero swerte, nag-isip na si Anan, tuluyan na niyang tinalikuran ka. Mula ngayon, ang buhay ni Anan ay lalong magiging makinang. Sa QA ni Zeng Haiwen, 20 tanong lahat. 30 puntos kay Kian. Zeng Haiwen, palakpakan natin siya. naiinggit ako sa'yo. Hindi ba't nakakatawa? Kian,
Alam mo na ba ang sagot ng maaga? Nandaya ka na naman, di ba? Paano ka nakapandaya? Mali yon. Song Jong-sui, sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Para magparatang ng walang basehan? Totoo lang ang sinabi ni Xiao Tsue. Ikaw, isang housewife. Paano mo nalalaman ang lahat yan? Ayaw mong aminin? I report kita ngayon din. Principal Zeng, siya talaga. May nahimatay. Tumabi kayo. Kian, umalis ka diyan. Nandaya ka lang para sa mga grado mo. Marunong ka bang magligtas ng buhay? Ako, mandaraya. Sino sa atin ang talagang mandaraya? Huwag kayong mag-alala. Nakita ko na ang ganitong pasyente. Kaya ko siyang gamutin. Professor, nakita ko na ang ganitong pasyente. Kaya ko siya. Sigurado ka ba? Sigurado ako. Hindi ito ang oras para magpakita ng tapang. Buhay ng tao ang nakataya. Pwede bang tumigil ka na sa pagiging pabida? Umalis ka, Snow. Ito'y pagmamalasakit ng isang doktor. Sa tingin ko, sadyang nagpapakitang gilas ka lang para mapili ng medical team. Kian, alam kong hindi mo ako gusto. Galit ka sa akin dahil inagaw ko si Kuya Buhan. Pero kahit ganun, hindi mo dapat dalhin ang personal na damdamin mo dito. Umalis ka. Iligtas ko muna ang pasyente. Mukhang yung lalaking to ang nakasagot ng isang tanong. Song Jun-soo, dapat may. Talagang alam yan. At saka, andito. Ang maaming propesor, hindi papayagan na may mamatay. Nakita mo na, Kian, panigsakin ang lahat. Kahit mas mataas pa ang score mo, simula ngayon. Ako na ang aangat. Hindi bagay sa kanyang kondisyon ang ganitong paraan ng pagtusok. Ako ang nagkapagamot. Kian, tumahimik ka. Ano ba alam mo? Nainggit ka lang kay Snow. Magkakamatayan kayo sa ginagawa nyo. Impossible, gagaling na siya. Naku, may nangyari. Aksidente sa medisina 2. Live to sa buong internet, tumawag ng ambulansya. Paano nangyari to? Sabi ko na, hindi bagay sa kanya ang ganitong pagtusok. Kian, ano ginagawa mo? Ikaw bahala kung may mangyari. Mamamatay na to sa'yo, may konsensya ka ba? Kian, kung gagalawin mo siya, ikaw ang mananago kung may mangyari. Ako ang mananagot. Kung hindi siya mabubuhay, ako ang sasagot. Kian, ano ginagawa mo? Papatayin mo ba siya? Uyan, kung hindi ka alis, tatawag ako ng pulis. Ganito na ang lagay nito. Ganito pa ginagawa ng babaeng to. Walang pakundangan sa buhay. Kian, tumigil ka. Mga Ginoo, pakalma lang. Magtiwala kayo sa kanya. Kung may mangyari, ang kitang group ang sasagot. Itang group, Sage. Alam mo ba? Nagbibiro siya sa buhay ng tao. Ang alam ko, ang pasyenteng to ay gawa ni Song Jang-soo. At si Kian ang nag-aayos ng gulo ninyo. Huwag mo akong hamunin, umalis ka. Matagal na kitang ayaw sa mukha mong yan. Sasampalin kita ngayon, Tangyeting. Ikaw si Tangyeting. Dati ko lang nakita na naka-white coat, naka-suit ka pala. Hindi kita nakilala, Tangyeting. Medical expert na si Tangyeting. Kung may competition. Kung may competition nanalo ng first place, alagang matindi siya. Ikaw siyaw Master Tang. Kian, anong swerte ng babaeng ito? Nakakonekta pa siya sa ganitong klaseng tao. Anong karapatan niya? Ano? Medical expert, hindi mo alam. Si Tangyeting ay anak din ng pamilya Tang. At ang boss ng kitang group, si Tang. Magkapatid sila, si Tang. Ang kapatid ni Boss Tang. So sobrang yaman ang ganitong lalaki. Dapat sa akin, kay Song Junchu. Sino ako, wala kayong pakialam, ulitin ko. Umalis kayo. Ay, nabuhay, dumilat, gising na ang pasyente. Buti na isalba, dalhin siya sa emergency room. Nabuhay talaga. Aano possible? Uyan, marunong ka talagang magligtas ng buhay. Bakit hindi ko alam? Ang galing mo pala. Wala kang pakialam. Asawa kita, ang galing mo, proud ako, oh. Mag-asawa nga talaga kayo, mga kasama. Mag-asawa nga kami, may 2 pa kaming anak. Pero, hindi ko rin alam na ganito kagaling ang asawa ko. Ginoo. Ang anak kong si Kian, wala siyang kasal. Mali yata ang pagkakilala mo. Anak, Kian. Anak pala siya ni Boss Tang. Ang Harris ng kitang group, si Kian pala. Balak ko sanang pagkatapos ng exchange. Ko sasabihin, pero ngayon. Dahil nasa ganitong sitwasyon na, dito na lang. Ipapahayag ko, si Kian, anak ni Kipingjun. At ni Tang Wanhua, Harris ng kitang group, apo. Ng National Medical Master, si GNG, Liang Chiukim. Ako ang tito ni Kian.
Ano, magulang na mayaman, lola na medical expert. May tito pang medical expert, ito. Anong yaman ito? Ano, totoo pala siyang anak ni Tang Wanhua. Si Tangyeting, tito ni Kian. Hindi sugar baby. Si Kian pala, Heres, ako naman. Laging kinukontra ang Heres. Mayaman, nasayang ang pagkakataon kung maging asawa ng Heres, ito. Bohan, hindi kaya ako paghigantihan ni Kian. Natatakot ako, umalis na tayo. Xiao Tsue, huwag kang matakot, hindi magagawa ni Kian yan. May batas tayo ngayon. Pero sobrang takot talaga ako. Bohan, ikaw muna. Iwi mo na ako, malapit na rin matapos ang exchange. Hindi pwede. Hindi ko alam dati, na si Kian ay anak ni Boss Tang. Kumain siya sa amin, gumamit ng mga gamit namin, hindi pwedeng. Madali lang siya. Ano ba gusto mo? Yun ang pinakamayaman. Dapat kahit papaano, makakuha ako ng kahit ano sa kanila. Tama. Pero Bohan, ngayon si Kian. Ayaw na aya sa atin, hindi siya makikipag-usap na maayos. Sa tingin ko, umuwi na lang muna tayo. Dalhin natin ang mga bata para makita siya. Gamitin ang mga bata para takutin siya? Magandang ideya yan. Nanay siya ng mga bata. Dapat magbigay siya ng sustento. Mayaman ang pamilya niya. Kukuha ako ng 1 bilyon. Hindi naman sobra, di ba? 1 bilyon. Hindi sobra. Kapag may 1 bilyon na tayo. Hindi ba? Sige, uwi na tayo ngayon, kunin natin ang mga bata. Tara. Ipinapahayag ko ngayon, si Kian, anak ni Kipingjun, ay prinsesa ng Kitang Group. Maniwala na kayo, totoo pa lang, anak siya ng pinakamayaman. Pero sa pamilya natin, ang hirap ng buhay niya. Pinakamayaman. Nanay natin pinakamayaman. Mas mayaman siguro. Kaysa sa classmate nating mayaman? Siyempre, tayo na ang pinakamayaman sa buong school. Inipirma ninyo si Kian ng Curtis document. Hindi na siya nanay ninyo. Nanay ninyo ay si Song John Chu. Ma, huwag ganyan. Si Kian pa rin naman ang tunay na nanay ng 2 bata. Paano siya? Pababayaan sila? Nung umiyak ang mga bata sa telepono, agad-agad pumunta si Kian, di ba? Tunay na nanay niya ang mga bata. Ikaw ang tunay na tatay. Kahit wala kayong marriage certificate, magkasama kayo ng mahigit 10 taon. Wala siyang choice. Pa, ganyan din iniisip ko. Kaya, dadalhin ko ang mga bata para humingi ng sustento. Ah, magkano ba kukunin mo? 10 bilyon? Ang laki naman. Segs. Hindi pwede. Nababaliw ba kayo? Hindi ito. Sustento, panloloko na ito. Babae ka, wala kang alam. Manahimik ka. Huwag kang makialam, wala kang kinalaman dito, pa. Ngayon din, Dadalhin ko silang 2. Kian. Bilis, tawagin mo ang nanay ninyo. Nanay, buksan mo. Binisita ka namin. Nanay, buksan mo. Parang soro na bumibisita sa manukan. May masamang hangarin. ang kapal ng mukha ni Gubohan. Paalisin ko siya. Huwag, Tio. Iabot mo sa akin ang bagay na yun. Ako na. Ang bababa para kausapin siya. Tingnan natin kung ano ba talaga ang gusto niya. Sige, naintindihan ko. Kunin ko. Kian, andito ang mga anak mo. Ganon ba? Kabagay ang puso mo, ayaw mong lumabas? Ayong 2, subukan niyo ulit. Bilisan niyo. Nanay, ayaw mo na ba sa amin? Nanay, ayaw mo na ba sa amin? Lumabas ka. Tumigil kayo. Ako na. Tingnan, andiyan na ang nanay niyo. Nanay, narinig namin na naging pinakamayaman ka na. Magkano ang ibibigay mo sa amin? Mali kayo. Hindi ako nanay niyo. Nakapirma na tayo ng kasunduang maghiwalay. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Tawagin niyo na lang akong Kitaki. Kian. Ano ba yan? Hindi ba yan ang gusto niyo? Magkasama kayong 2 ni Song Jong-soo. Si Song Jong-soo ang kinilala niyong ina. Tapos na yon, bakit pa kayo pumunta rito? Grabe naman. Uyan, paano mo nasabi yan? Mga anak mo sila, laman sila. Ng iyong tiyan, paano ka naging ganito kabagsik? Bagsik. Kung hindi ako mabagsik, ako ang magiging. Saksakan mo ng galit. Ako ang magiging yaya na utusan ng mga anak mo. Ako ang basurang itatakwil ng pamilya ninyong Gu. Kian. Sobra naman ang sinabi mo. Sobra. Sa tingin ko, kulang pa nga. Dahil sa aking pagiging malamig ang puso kaya ako nakakuha.
ng pangalawang pagkakataon. Akala nyo tanga ako. Akala nyo, hindi ko alam ang intensyon nyo sa pagpunta rito. Dahil lang, naging anak ako ng pinakamayaman, gusto nyo humingi ng pera. Sabihin nyo, magkano ang gusto nyo? Kuyan, nagkakamali ka. Sabi ni Papa, kailangan namin ng 1 bilyon. 1 bilyon. Bakit hindi na lang kayo magnakaw? Gubuhan, minaliit kita. Alam kong sakim ka. Pero hindi ko inakalang ganito kalala. Pero okay lang. 1 bilyon, di ba? Kaya kong ibigay. Kian, alam kong gusto mo ako. 1 bilyon, para sa'yo, wala yan. Pero, ito ang magpapataas ng antas ng pamumuhay ng pamilya Gu. Hindi namin malilimutan ang kabutihan mo. Walang anuman. Huwag kang magpasalamat ng maaga. Ano ibig mong sabihin? Wala. Gusto mo ng 1 bilyon, di ba? May isang bala sa baril na ito. Kung may lakas ng loob kang paputukan ang ulo mo ng 3 beses. Kung hindi ka mamamatay, bibigyan kita ng 1 bilyon. Kung mamatay ka, ibibigay ko ang 1 bilyon sa pamilya mo. Simple lang, di ba? Kian, niloloko mo ako. Niloloko kita. Kung gusto mong makuha ang pera ng walang hirap, ito ang pinakamabilis na paraan. Impossible yan. Ayaw ko. Sige, tanungin mo mga anak mo. Kung gusto nilang mamatay ka para sa 1 bilyon. Guking niya. Kung papayag si Gubuhan na paputukan ang ulo niya ng 3 beses, bibigyan ko kayo ng 1 bilyon. Papa, bumaril ka na. Kapag namatay ka, may pera na kami. Patayin mo na sarili mo. Bumaril ka na. Kapag namatay ka, may pera na kami. Sige na. Tumahimik kayong dalawang tanga. Kung ayaw mo, umalis ka. Tao, Hoy, anong ginagawa mo? Kian, sinasadya mo to. Lanadong pagpatay. Hintayin mo lang. kapag nakita niyo ulit ang 3 ito sa villa, paalisin agad. Opo. Kasalanan ni Papa, walang lakas ng loob na bumaril. Kung hindi, nakuha na namin ang pera. Basura. Walang kwenta. Tumahimik. Sino nagturo sa inyo na magmura? Hindi ba't ganito ka rin magmura kay Kian? Basura. Walang kwentang babae. Sayang ang buhay ko sa'yo. Huwag ka nang magpakita, nakakadiri. Ganyan ka ba dati? Ganyan din kami kay Kian, natutunan namin sa'yo. Ako? Ganito ba ako lagi makipag-usap kay Kian? Ang gulo-gulo dito. Walang naglilinis? Si Kian lagi ang nag-ayos. Ngayong wala na si Kian, si Tita Song hindi rin naglilinis. Siyempre magulo. Hindi ko pa nagagawa tong mga gawaing bahay. Pwede kang matuto. Si Kian nga. Na mayamang dalaga, nagawa. Hindi ka naman mayaman. Bakit hindi mo magawa? Bohan, galit ka ba sakin? Pesensya na, ako. Naiinis lang bigla. Xiao Tsue, ikinasal ka sa akin, at naging ina ka na. Ng 2 bata. Dapat gawin mo na ang lahat ng gawaing bahay. At saka, wala ka namang talento sa pagdodoktor. Magresing ka na sa trabaho, ako na ang bahala sa'yo. Mag-alaga ka na lang ng maayos sa mga bata. Kuya Bohan, mag-aaral ako ng mabuti. Pero bigyan mo naman ako ng oras. At saka yung trabaho ko, ayoko pang bitawan. Si Kian, isang mayamang dalaga. Naging full-time na may bahay. Bakit ayaw mo? Mag-resign ka. Ngayon din, linisin mo yang sahig. Apos magluto ka. Galit na galit ako ngayon, huwag mo akong galitin. Usap na lang natin mamaya yung trabaho. Magluluto muna ako. Huwag ka masyadong magalit. Pag-usapan na lang natin mamaya yung kay Kian. Mahirap yung 10 bilyon, baka pwedeng 1 bilyon na lang. Tawagan mo siya, ako na ang kausap. Hindi yan ubra. Hindi na siya sumasagot sa tawag ko. Ilang bises na akong tumawag. Tatawagin na lang natin uli sa kanya, yung mga bata. Sej, Kinya.
Pag nasagot, umiyak ka agad. Ah, pa. Pahiram ng phone mo. Hello. Nanay, padalhan mo kami ng pera. Kung hindi, papatayin na ako. Ah, Ganito na naman. Sige, patayin nyo. Bahala kayo. Hindi ako makikialam. Pero pwedeng tumawag ako ng pulis. Uyan, habang nanay ka ng mga bata. Dapat magbigay ka ng sustento. Hindi na 10 bilyon. 1 bilyon na lang. Kayo ba ang karapat-dapat? Ikaw ba ang karapat-dapat? Yemi. An-an. Yung isa na kinakausap ng lola mo para sa'yo, siya ang pinakarespetadong senior sa buong mundo ngayon. Pinakarespetadong senior sa buong mundo. Pag sumama ka lang sa kanya sa paligsahang ito, At nakakuha ng ranking, pagbalik mo, kahit anong posisyon sa medisina sa buong bansa. pwedeng-pwede mong piliin. Lola, handa na ako. Pwede na tayong umalis? Yes. Ay, bakit ito na namang mga ulam? 1 linggo na nating ito kinakain. Hindi ka ba pwedeng matuto ng bagong putahe? Ako, nagtuturo pa ng leksyon sa bata. Naghahatid pa sa eskwelahan. Naglilinis pa ng bahay, may sarili pa akong trabaho. Saan ako kukuha ng oras para matutong magluto? Baka pwede tayong kumuha ng yaya na magluluto. Pwede pa rin tumulong sa paglilinis. Kumuha ng yaya? Ang pagkuha ng yaya, libo-libong piso kada buwan ang gastos. Aya ba ng sitwasyon natin ngayon? Noong nandito pa si Kian, bakit walang ganitong mga problema? Bakit pagdating sa'yo, lahat na lang mahira? Sige na, hindi na ako kakain. Uyen. Simula nang malaman na anak ng pinakamayaman si Kian, araw-araw mo na lang siyang binabanggit sa bahay. Kung ganun ka pala nagkagusto sa kanya, bakit mo siya pinalayas noon? Hindi ba't dahil ikaw ang babaeng nanulsol sa akin? Kung hindi ka nanulsol, at hindi pa nakunwaring may malubhang sakit, para makuha ang awa ko, pakakasalan ba kita? Abot ba kami ni Kian sa ganitong sitwasyon? Ako ang nanulsol sa'yo. Gubohan. Noon, ikaw ang lumapit at humingi ng contact details ko. Kung hindi dahil mukha kang ex-boyfriend ko, Makikipagrelasyon ba ako sa'yo? Ano? Ginawa mo akong kapalit? Iyano naman, sa mga taong ito, hindi mo ba ako? tinarato ng parang kabit. Alam mo ba kung gaano katagal akong nabuhay sa dilim? 11 taon. Nagreklamo ba ako? Tama na. Nag-away kayo sa harap ng bata. Wala na bang respeto sa pamilya? Ngayon, ang nagwagi sa unang pwesto sa Global Medical Competition ay ang ating kababayan na si Kian. Huyan. Congratulations, Kian! Mula ngayon, patuloy na sumibol ang iyong kaera. Kian. Talagang magiging matagumpay na si Kian mula ngayon. Mabuti na rin, malaya na siya sa pamilyang ito. Magsisikap siyang magtagumpay sa sarili. Ayoko nang maging nanay namin si Tita Song. Hindi siya magaling, gusto ko si Kian. Ang maging nanay namin. Ako rin, ayoko na rin kay Tita Song. Hindi masarap ang luto niya at hindi malinis ang paglilinis niya. Maraming problema sa paaralan namin na hindi alam ni Tita Song. Hindi kasing talino ni Kian, tatay, hiwalayan mo na si Tita Song. Kunin natin si Kian. Ano ang sinasabi ninyo, mga batang walang utang na loob? Araw-araw akong maagang gumigising para magluto at maghatid sa inyo sa paaralan. Wala ba kayong konsensya? Kayo talaga. Tama na. Hindi ba't iyon ang dapat mong gawin? Ano ang sinabi mo? Sabihin mo ulit. Ikaw. Patayin si Song Janse para mapalitan natin ang nanay. Ara na, umalis na tayo. Mag-away kayo. Isang karangalan na maging number 1 sa Global Medical Competition. Gusto kong pasalamatan ang aking pamilya at mga kaibigan. Salamat sa lahat ng suporta ninyo. Salamat, Aray. Sa wakas, may oras na para magpahinga. Ang pagod talaga ng pagbiyahe. Ikaw ngayon ay isang global na doktor. Saan ka kailangan? Hindi ba't ikaw ang unang hinahanap? Sa isang buwan, ilang beses na akong lumipad sa ibang bansa. Paano hindi mapapagod? Pero masaya talaga ako sa aking propesyon. Nagniningning, tuwang-tuwa talaga ako. May mas masayang balita pa ako. Ano iyon? May kaibigan ako sa People's Hospital. Noong nakaraan, sinabi niyang na-ospital si Gubohan. Pang-stroke dahil sa galit.
May ganitong magandang balita. Nasa ospital pa ba siya ngayon? Gusto kong pumunta sa ospital para magmalaki. Alam kong ganyan ka pa rin kung gusto mong pumunta. Dadalhin kita ngayon ni nanay. Tara ngayon na. Samantalahin ang kanyang sakit, pero curious ako. Sino ang nagpagalit sa kanya? Noong nakaraan, gumalaw ang iyong tiyuhin. Natanggal siya sa trabaho, walang trabaho sa bahay. Walang ginagawa. Araw-araw nag-away sila ni Song Jonchu. Biglang sumikip ang ulo na ospital dahil sa stroke. Hahaha. Yi! Mabuhay ang tiyuhin ko. Ngayon na ba o bukas na tayo pupunta sa ospital? Ngayon na. Puno ako ng lakas ngayon, tara na. Sage. Nasaan na yung Song Jonsui na yun? Umalis na siya at lumipat sa sarili niyang tirahan. Yung bata, dinala na ng nanay mo. Tatay. Pesensya na. Sa edad kong ito, ikaw pa ang nag-aalaga sa akin. Kasalanan ko lahat ito. Kung hindi ko sana pinakasalan si Song Jonsui, hindi sana naging ganito ang lahat. Sa buong buhay ko, si Kian ang pinakamalaki kong pagkakamali. Wag na, hindi na ako papasok. Yung pagmamahal na huli na, wala nang halaga. Bigla ko na lang ayaw na siyang makita. Umalis na tayo. Mula ngayon, para tayong hindi nagkakilala sa kanya. Ako si Kian ng pamilya Ki. Hindi na ako si Kian ng pamilya Gu. Lahat ng miyembro ng pamilya Gu. Wala na akong kinalaman sa kanila. Ako lang ako. Ako lang talaga. Para sa amin, ikaw pa rin ang mahal na anak, apo, at pamangkin. Mahal na mahal ko pa rin kayo. Mahal na mahal kita, Ma.